Ano pong problema, Dok? Ang tanong niya. Nahaluan ng pag-alala ang kanyang boses. Kumakabog na naman ang kanyang dibdib sa susunod na sasabihin ng doktor. You are 3 weeks pregnant. Sabi nito. Automatik kong napatayo si Selena sa kinaupuan. Napasinghap ito at napatakip sa sariling bibig. Pati si Danielay, napatayo na din. Po? Nanginginig ang boses na tanong niya sa doktor. I am sorry pero hindi ka pwedeng mag-donate ng iyong kidney dahil buntis ka. Ang ulit nito sa kanya. Buntis ka. Buntis ka. Napasigaw si Daniel, sabay yakap sa kanya. Magkakababy na tayo. Ang sabi pa nito sa kanya na hinalikan siya sa labi. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Halos malula si Selena sa laki ng silid na kinaroroonan niya ngayon. Kanina lang nang bumaba siya ng taxi ay bumungad sa kanyang isang malaking istruktura na animubay. Isa itong palasyo sa mga pambatang libro kung saan naninirahan ng hari at reyna. Namangha siya sa ganda at laki ng lugar lalo na nang papasukin siya ng isang unipormadong katulong sa loob nito. Hintayin mo dito si sir. Sabihin ko lang na nandito ka na. Nagpakilalang may edad ng katulong na si Linda daw ang pangalan nito. Palangiti ito at maasikaso, lalo na nang bigyan siya nito ng tubig dahil galing daw siya sa mahabang biyahe. Natuwa naman siya sa ginawa ng babae at nagpasalamat dito. Sa tingin niya ay makakasundo niya ito. Sa kanyang pagmamasid sa siliday, hindi may pagkakaila ang gara at ganda nito. Mula sa mga painting na nasa dingding hanggang sa mga kahoy na muebles. Hindi matutularan ang angking ganda ng mansyon lalo na sa loob nito. Napabuntong hininga siya. Biglang pumasok sa kanyang isipan ang kanyang ate Mildred at ang mga pamangkin niya. Naisip niya kung kumain na ba ang mga ito, kung paano sila maghahanda ng kanilang pagkain. Sa buong araw gayong kapos na kapos ang mga ito sa pera. Parang piniga ang puso niya nang maalala kung paano nag-iyakan ang kanyang mga batang pamangkin kanina pag alis niya. Kahit labag sa loob ay pilit niyang lumayo sa mga bata para pare-para sila na huwag nang umiyak. Kahit siya'y napaluhan ng isa-isa niyang niyakap ang mga bata. Pati ang kayang ate Mildred ay umiyak din nang nagpaalam siya dito. Huwag kang makakalimot sa Diyos. Ingatan mo iyong sarili. Ang habili nito sa kanya. Pangako ate, kayo din mag-iingat kayo dito. Tsaka dalasan yung pagtawag sa akin para hindi ko naman kayo mamiss ng sobra. Aniya't mahigpit na niyakap ang kanyang bayaw. Agad niyang pinahid ang mga luha na namuo sa kanyang mga mata nang maalalang tagpong iyon. Masakit sa loob na iniwan niyang pamilya ng kanyang bayaw at mga pamangkin. Kailangan niyang lumayo at magtrabaho dahil kung hindi ay sabay-sabay sila na magugutom. Isa pa, may kailangan siyang pag-ipunan at malaking halaga ito. Kaya tapos siya ng kolehiyo sa kursong edukasyon, ay nahirapan pa rin siya sa paghanap ng trabaho. Maliit kasi ang San Pascual at ilan lamang maparalan na sakop nito. Wala pa siyang lisensya sa pagtuturo, kaya talagang hirap siya makapasok ng trabaho bilang guro. Nang malaman niya na may naghahanap ng pribadong tagapagturo at tagapag-alaga para isang batay, kagad niya itong sinubukan. Laking tuwa niya nang malaman na natanggap siya. Alam niya kasi na kaya niyang trabahong iyon at malaki rin ang sahod. Andito siya ngayon sa Hacienda Saavedra para sa kanyang unang araw sa trabaho. Kinakabahan man ay excited pa rin siya na makapag-umpisa. Alam niya kasi na makakatulong ito sa kanila, lalo na sa pamilya ng kanyang kuya Samuel. Kasalukuyan itong nakapiit ngayon dahil nasangkot ito sa isang kaso. Kahit na alam niyang walang kasalanan ng kanyang kapatid ay wala siyang nagawa nang damputin ito ng mga pulis
at ikulong habang hinihintay ang pag-usad ng kaso nito. Mayaman ang pamilyang nagdemanda dito, samantalang sila ay walang pera para kumuha ng sariling abogado. Nang mangyari iyon, ay pinangako niya sa sarili na oras na nakapag-ipon siya, ikukuha niya ng kanyang kapatid ng magaling na abogado. Nasa ganun siyang pag-iisip nang may nakita siyang figura na papalapit sa kinaroroonan niya. Isang lalaki, matangkad ito at maputi. Hindi rin may tatagong ang kinitong kisig at kagwapuan. Tila ba'y lumabas ito mula sa pahina ng isang kwento kung saan ito bidang prinsipe o hari. Agad siyang napatayo nang makalapit ito sa kanya. "Please sit down," ang sabi nito. Tumalima naman siya. Kung hindi siya nagkakamali, ay parang kaedad niya lang ito. Ang suot nitong polo ay lalong nagpatingkad sa kutis at itsura nito. Ang tindig nito at presensya ay nagsasabi ng awtoridad. "What's your name?" ang sabi nito sa kanya. Ang pagsasalita nito ay tila ba sa isang dayuhan. Nagugulan tuloy siya dahil ang alam niya ang may-ari ng hasyenda ay ang mga taga San Pascual din. Ibig sabihin, ito ay mga Pilipino rin. "Selena po," ang mahining niyang sabi. Tumango ito at tumingin sa kanya ng diretso. "Alam mo ba kung bakit ka nandito?" Muli nitong tanong. Napatingin naman siya sa lalaki na ngayon ay nakahalukip-kip na. Opo, magbabantay pa ako ng bata," aniya. Nagtataka siya nang hindi sumagot ang lalaki sa kanya. "Miss, hindi lang basta pagbabantay sa kanya. Sisiguraduhin mo na ligtas siya palagi. Teka, may karanasan ka ba sa bata?" Ang muli nitong usisa sa kanya. Nakatas ang kilay nito. "Opo, marami pa akong mga pamangkin kaya alam na alam ko po ang mag-alaga ng bata." Ang mahina niyang sagot. Hindi niya gustong pagsusungit sa kanya ng lalaki. Tila ba'y hindi ito naniniwala sa kakayahan niya sa pag-aalaga ng bata. "Ang pamangkin mo ba'y may sakit at naka-wheelchair?" Ang sarkastiko nitong tanong ulit sa kanya. Siya naman ang napataas ang kilay sa kanyang narinig. "Po?" ang tanging na isagot niya. Napabuntong hiningang lalaki at halatang nadismaya sa kanyang pag-aalangan na sumagot. "Angela's my daughter. May sakit siya at hindi pwedeng mapagod. Naka-wheelchair siya palagi. Hindi mo yata alam pinasok mong trabaho." Ang sabi pa nito. "Hindi ko po alam na ganun ang sitwasyon, sir. Pasensya na po," ang sabi niya. Sa totoo lang ay wala siyang kaalam-alam na may sakit palang batang aalagaan niya. "You think you can handle it?" Muling tanong ng lalaki nang makitang nag-iisip siya. "Opo naman, sir. Matyaga po akong klase ng tao. Masipag din po ako at madaling matuto. Pangako po, aalagaan kong anak niyo. Iingatan ko po siya." Ang mahaba niyang sagot. Nagkatitigan sila ng lalaki. Siyang unang nagbaba ng tingin dahil parang sagad sa kaluluwa niya ang naging titig nito. "Ipangako mo sa akin na walang mangyayaring masama sa anak ko," ang sabi nito. Pagkalipas ng ilang minuto, tila ba sa itsura nito ngayon ay nakikiusap ito sa kanya. Naantig naman ang puso niya sa nababasang pag-aalala at pagmamahal ng lalaking ito para sa anak. Sa isip niya ay lalong mas gusto niyang makilala ang bata. Pinasunod siya nito sa isang silid. Nakita niya na ang loob noon ay isang munting hardin na may balkonahe. Puno ng mga magagandang bulaklak at halaman ang loob nito. Sa di kalayuan ay nakita niya isang wheelchair. Nakatalikod dito sa kanila kaya hindi niya nakita ang hitsura ng bata. Lumapit sila dito. May nakatayo din na isang unipormadong babae sa tabi ng wheelchair. Nang maramdaman ng presensya nila ay tumingin ito sa direksyon nila. Binaobra nito ang wheelchair para iharap sa kanila.
At doon, nakaupo ang isang batang babae. Sa tingin niya ay nasa 6 na taong gulang na ito. Payat ito. Nakasuot ito ng isang bulaklaking damit. Nakatali din ang kulay mais nitong buhok. Napakaganda ng kulay ng mata nito na nababagayan ng makapal na kilay at mahabang mga pilik mata. Para itong manika sa ganda at kinis ng balat. Hindi may tatago sa payat nitong pangangatawan ang angkin nitong ganda. Angela, this is Selena. She will be your helper and companion. Ang sabi ng lalaki. Nagpalipat-lipat ang tingin ng bata sa kanilang dalawa. Matamis itong ngumiti sa kanya. Lumapit siya sa bata at inilahad niya ang kanyang palad. Nakipagkamay din ito sa kanya. Naramdaman niya kung gaano kaliit at kapayat ang kamay nito kumpara sa kamay niya. Parang piniga ang kanyang puso sa awa dito. Nice to meet you. Ang sabi ni Angela. Inabot nitong nakalugay niyang buhok. Nilaro ang hibla ng buhok niya sa kamay nito. Pagkaway, ngumiti ito ng malapad. It's as dark as the night. Ang mahina nitong sabi na ni Mubay, manghang-mangha ito sa kulay ng kanyang buhok. Napangiti naman siya sa sinabi nito. Nararamdaman niya na malambing itong bata. Hi. Ako si Camille. Ako ang nurse ni Angela. Ang pakilala naman ng babaeng kasama nito. Nagkamayan silang dalawa. Halos kaedad niya rin lang ang babaeng nurse. Aalis muna ako para makapag-usap-usap kayo. Baby, call me when you need anything, okay? Maya-maya ay sabi ng lalaki at bumaling sa anak. Hinalikan ng bata sa pisngi. Nagpaalam na ito sa kanila at naglakad na papalayo. Sinundan niya ito ng tingin. Kahit ang likod nito ay bakat na bakat sa suot nitong polo. Hindi mapigilan ni Selena na humanga sa kakiksigan nito. Buti naman at natanggap ka rito. Mabait naman si Angela kaso nga lang. Uwian ako at sa gabi wala nang magbabantay sa kanya. Ang pukaw ni Camille sa nag-iimahinasyon niyang diwa. Nagtatagalog ba siya? Ang tanong niya kay Camille. Nakatuon naman ang atensyon niya sa bata na nakaupo sa wheelchair. Naglalaro na ito ng napitas na rosas. Marunong naman pero dahil lumaki siya sa Amerika, ay harap siyang magkaintindi ng Tagalog. Isa pa, hindi naman siya kinakausap ng Tagalog ng mga tao dito sa asyenda. Lalo na ang daddy niya. Ang sabi nito sa kanya. Magpapasabak palang English niya rito sa isip-isip niya. Buti na lang at isa siyang English major. Kayang-kaya niyang makipag-usap sa bata ay sa tatay nitong English speaking. Ang ganda niya, no? Ang sabi niya sa nurse habang nakatingin sa bata. Tumango naman si Camille at nakangiti. Maganda nga, kaso mahina naman ang puso. Pabalik-balik na kami sa doktor para sa weekly check-up niya. Ang sabi pa nito. Cami, I am hungry. Ang basag ni Angela sa pag-uusap nila ni Camille. Lumapit siya sa bata at lumod sa harap ng wheelchair nito para magtama ang kanilang tingin. Tumingin naman ito sa kanya na hindi kumukurap. What do you want to eat? Ang tanong ni Selena sa kanya. Ice cream. Ang natatawa nitong sagot. Napangiti naman si Selena sa inosenteng sagot ni Angela. Medyo palabiro din pala ito. For breakfast? Your daddy said, no ice cream, remember? Ang sabi naman ni Camille, na natatawa din. Napanguso naman ng bata sa sinabi ng nurse, na lalong nagpa-cute rito. We will have yogurt and oats. Then we will put lots of strawberries in it, okay? Ang sabi pa ni Camille na hinawakan ng handle ng wheelchair at inilabas ang bata sa silid na iyon. Masaya naman ang bata sa naging kasunduan nilang dalawa. Sumunod naman siya sa dalawa. Habang pinagmamasdan niya si Angela at Camille, napaisip siya. Marami siyang dapat matutunan sa pag-aalaga kay Angela. Ibang sitwasyon ito kumpara sa mga pamangkin niya. Isa pa, hindi niya makalimutan ang itsura ng ama nito kanina. Alam niya na kahit masungit ito sa kanya ay meron itong malalim na dahilan. Sino ba namang amang gustong mapahamak ang kanyang anak? Alam niya na kahit mukha itong masungit ay
Nag-aalala ito para kay Angela. Habang pinapakain nila si Angela ng almusalay, marami pa siyang nalaman tungkol rito. Ito pala'y 8 taon na pero sadyang mali tingnan dahil sa sakit nito na arrhythmia o ang irregular na tibok ng puso nito. Madali daw itong mapagod kaya palaging naka-wheelchair. Hindi na ito nakapagpatuloy sa pag-aaral dahil sa madalas itong daling sa ospital. Sa asyenda nga lang ito nakapirmi at wala naman tumatagal na tutor dito. Siguro nagtataka ka kung asa ng mami niya. Patay na. Kaya sila umuwi dito sa Pilipinas. Amerikanang ina nito. Bulong ni Camille sa kanya habang sinusubuan si Angela ng oats at strawberry. Napatango naman siya. Kaya pala gano'n ang itsura ni Angela dahil ibang lahi ang ina nito. Kami, gusto ko maglaro after this. Ang sabi ni Angela. Napatango naman si Camille. Anong gusto mong laruin? Ang sabi ni Selena sa bata. Itinagilid nito ang ulo na animubay. Nag-iisip. Dolls. Malapad ang ngiti na sabi nito at sumubo pa ng isang strawberry. Ang laki ng pasasalamat niya sa Diyos na masayahing bata si Angela kahit pa man sa karamdaman nito. Napahanga siya nito sa tapang na ipinapakita sa kabila ng pagsubok nito sa kalusugan. Kahit papaano ay maswerte pa rin ang kanyang mga pamangkin dahil kahit hikausay, malulusog naman ang mga ito. Mababait rin ang mga magiging kasama niya sa asyenda. Sa pansin niya, pakiramdam niya ay magiging kasundo niya ang mga ito. Kahit masungit ang amo niyang lalaki ay titiisin niya. Iisipin niya na lang ang dahilan kung bakit nandito siya at iyon ay dahil kailangan niya ng pera. Martha, I am okay. Ang sabi ni Daniel sa kausap niya sa kabilang linya. Tumawag ang kanyang madrasta para mga musta. Sa likod ng kanyang isipan ay alam niyang totoo kung bakit talaga ito napatawag. Hihingi na naman ito ng pera sa kanya. Wala na itong ibang ginawa kung hindi ang kulitin siya. Kagaya ng mga nakaraang buwan, halos araw-arawin nito ang paghingi sa kanya ng pera. Anito ay nagboboryo na ito sa bahay at kailangan niyang mag-shopping dahil kung hindi baka masiraan daw siya ng bait. Alam niya rin na ubos nang namana nitong pera mula sa namayapa niyang ama. Hindi rin ligid sa kanyang kaalaman na humaling ito sa pagsusugal sa kasino. Ngayong huli lang ay gusto nito ibenta ang kanilang bakahan at babuyan para daw maghati sila ng pera. Ito ay matigas niyang tinutulan. Palagi niyang iniisip ang matao na halos buong buhay na sa kanila na mamasukan. Anong mangyayari sa mga ito kung pati mga ito ay ibenta niya? Isa pa, kabilin-bilinan sa kanya ng kanyang ama na huwag gagalawin ang kanilang farm at ang asyenda dahil itong mga naiiwang alaala ng kanyang yumaong ina. Bunga ito ng kanilang sipag at tiyaga kaya napalaki nila ng ganitong negosyong naiwan sa kanya. Okay, just making sure you're okay. Siya nga pala, tumawag sa akin si Aryan. Hindi mo raw siya sinasagot sa text o tawag. Ang sabi nito, napatas ang kilay niya sa sinabi nito. Pati ba naman ang personal niyang buhay ay pinaghihimasukan na rin ito? Alam mo na naghiwalay na kami. Why bring her up? Ang sabi niya na may halong inis. Ang tono ng pananalita. Well, naawa lang ako doon sa bata. Tsaka ang sabi niya sa akin ay, mahal ka pa rin niya. I won't deny it. I like her for you. Isa pa, mayaman sila. And I see a potential partnership kapag siya nakatuluyan mo. Ang sabi nito sa kanya. Tumawa siya ng mapaklas sa sinabi ng kanyang madrasta. Iyon din kasi ang akala niya. Nang pumasok sa buhay niya si Aryan. Akala niya ito nang makakatuluyan niya. Buti na lang. At nalaman niya agad na bukod pala sa kanya may iba pa itong karelasyon. Kaya naman binawi niyang desisyon na pagpapakasal dito. I don't have time for this. Sige na po. Marami pa akong gagawin. Ang sabi niya, sabay patay sa kanyang telepono. Napabuntong hininga na lang siya, sabay masahe sa kanyang sentido. Isang kanyang madrasta sa nagbibigay sa kanya ng stress. Ayaw niya naman talagang maging masungit sa kahit kanino. Pero nakita niya na naabuso siya kapag pinairal niyang kanyang kabaitan at napailing na lang siya.
Pagkalabas ng study room ay sumalubong sa kanyang malakas na tao ni Angela. Agad niya itong pinuntahan kung saan nagmumulang boses nito. Naabutan niya ito sa hardin at nadatan niyang nagtatawanan nito, pati si Selena. Paano ba naman umakto si Selena na animo, unggoy, habang hawak-hawak ang isang larawan? Unggoy! Ang sabi ni Angela sabay tawa ng malakas. Bumunot naman ng isa pang larawan si Selena, sabay ipinakita rito. Mahabang nag-isip si Angela, muling umakto si Selena na animo ay lumalangoy. Fish da! Ang sigaw ni Angela na muling nagbatawa kay Selena. Tumawa rin ang kanyang anak sa nakitang reaksyon ng kanyang tagapag-alaga. Ngayon niya lang narinig ang bata na tumawa ng ganito kalakas. Natutuwa siya na nakikitang masaya ito. Isda. Fish in English, but isda in Tagalog. Ang paliwanag ni Selena. Tumangot-tango naman si Angela at ginayang pagbigkas niya. Good job. Now you sound like a Filipino. Ang sabi ni Selena. Nag-appear pa ang dalawa. Dahan-dahan na lumapit si Daniel sa dalawang babae. Agad na umayos ng tayo si Selena nang makita siya na papalapit. Iniligpit nito ang mga karton na kaninay hawak-hawak. Daddy! Ang masayang bati sa kanya ni Angela sabay kaway rito. Hinalikan niya naman ang pisngi nito nang makalapit siya. Tatay, ikaw ay tatay ko. Ang sabi ni Angela sa kanya. Lumapad naman ang ngiti ni Daniel sa narinig mula sa anak. May tono na rin ang pagsasalita nito, pero halos nakakabigkas na ito ng purong Tagalog. Yes, I'm your tatay. Enjoy my anak. Ang sabi naman niya na itinuro ang sarili at ang kanyang anak. Pagkatapos, mas lalong lumapad ang ngiti ni Angela sa ginawa niya. Salamat Selena sa pagtuturo sa kanya. Ang sabi niya sa babaeng nakangiti habang pinagmamasdan sila. Halos mag-isang buwan na rin ito sa kanila. Noong unay, sinusungitin niya ito. Hindi kasi siya niniwala na kaya nitong alagaan si Angela. Ilang beses niya rin itong pinainan ng pera para makita kung masisilaw ito. At nakawan sila. Pero napatunayan niya na tapat ito sa pagtatrabaho. Nakita niya rin na masipag nga ito at matyaga sa pag-alaga kay Angela. Malaki ang pasasalamat niya dahil kaya sa pagtuturo kay Angela sa pagbabasa at pagsusulat ay ginagawa nito sa tuwing gising at hindi pagod ang kanyang anak. Nako, walang anuman po sir. Matalino po si Angela kaya madali po siyang turuan. Ang sabi nito sa kanya. But still, thank you. Ang sabi ni Daniel na ikinapula ng mga pisngi ni Selena. Agad itong nagbaba ng tingin. Halatang niiya sa kanyang pagpuri dito. Tara, kumain na tayo. Ang sabi ni Daniel sa dalawa. Pumalakpak naman si Angela sa sinabi niya. Alam niya kasi na pagkatapos nilang maghapunan ay may ice cream ito. Dahil nangako siya na ngayong araw sila kakain ng ice cream. Nang hawakan niya ng handle ng wheelchair ay nagtamang kamay niya at kamay ni Selena. Agad silang nagkatinginan. Parang napaso na binawi ni Selena ang kamay. Lalong namula ang mga pisngi nito. Sorry po. Ang mahina nitong sabi. Napangiti na lang siya dito. Nang makaramdam ng antok ay humihikab na tumayo si Daniel mula sa kanyang mesa sa kanyang opisina. Tambak ang mga papeles na binabasa niya. Akala niya ay matatapos niya ito ngayong gabi. Pero tila pagod na pagod ang kanyang katawan at halos wala na siyang naiintindihan sa kanyang binabasa. Nagunat-unat siya at pinatay ang ilaw sa silid. Pagkatapos ay duman muna siya sa silid ni Angela. May naaninag pa kasi siyang ilaw mula sa awang ng pinto sa silid nito. Nang buksan niya ang pinto ng kwarto ay nakita niya si Angela na payapang natutulog habang nakayakap ang braso kay Selena. Tila tulog na rin ang babae dahil sa mabining pagtaas baba ng dibdib nito. May hawak pa itong libro. Siguro ay nakatulog ito. Habang binabasahan si Angela ng kwento, napangiti siya sa kanyang napagmasdan. Tila ba komportable na komportable si Angela sa piling ni Selena. Gayon din naman ang dalaga sa kanyang anak. Nilapitan niyang dalawa at inayos ang kumot ng mga ito.
Pinagmasdan niya ng malapitan ang mukha ni Selena. Malapitan niyang napagmasdan ang kulay rosas nitong mga labi na bumagay sa maliit nitong mukha. Mahaba rin ang mga pilik mata nito na binagaya ng medyo makapal na kilay. Maganda itong babae para sa kanya. Napakasimple nitong manamit at mahinin kung kumilos. Muli niyang naalala kung paano namulang pisngi nito nang mapadantay ang kamay nito sa kamay niya. Dahan-dahan na siyang naglakad palayo sa dalawa. Pinatay niya na rin ang ilaw sa kanyang paglabas sa silid. Alam niya na mahimbing na matutulog ang kanyang anak kasama si Selena. Ilang linggo pang lumipas at lalong napalapit kay Angela si Selena. Halos hindi na naghiwalay ang dalawa. Lalo naman gumagaling si Angela sa pagsasalita ng Tagalog na talaga naman kinatuwa ni Daniel. Medyo nadagdagan din ang timbang ni Angela dahil naging ganado ito sa pagkain. Kahit ang doktor nito ay natuwa sa nakikitang pagbabago kay Angela. Ang tanging bilin lang nito ay huwag mapagod ang bata. Nang minsan na makabalik sa mansyon mula sa bayan ay naiwan si Selena sa kusina para paghanda ng alaga ng makakain. Gusto daw kasi nitong kumain sa kwarto habang nanonood ng cartoons. Pumayag naman si Daniel, kaya laking tuwa ng bata. Aalis din kasi ang kayang among lalaki dahil pupunta ito sa farm para kausapin ang kayong mga tauhan. Habang naghihiwa siya ng pakwan na dadaling kay Angela, nakarinig si Selena ng mayabag papunta sa kanya. Nang lingunin niya ito ay si Senyorita Marta pala ito. Agad niya itong binati. Hindi naman siya binati pabalik nito. Ipaganda mo ako ng makakain, ang sabi nito sa kanya at pumesto na sa mesa. Senyora, pasensya na po pero kailangan ko na pong pakainin si Angela, ang sabi niya sa matandang babae. Tumaas naman ang kilay nito sa narinig mula sa kanya. Bakit? Si Angela lang bang amo mo rito? Ang sabi ko ipaganda mo ako ng makakain. Hindi ka ba nakakaintindi? Ang galit nitong sabi. Sabay tayo mula sa kinaupuan. Senyora, pasensya na po talaga. Tatawagin ko na lang po si Manang Linda para po asikasuhin kayo, ang sabi niya rito habang dala-dala ang tray na kinalalagyan ng pananghalian ni Angela. Sa halip na padaanin siya nito ay hinarang pa nito ang daanan niya. Tininang siya mula ulo hanggang paa at umismid pagkatapos. Talagang matigas ang mukha mo, no? Anong akala mo? Amo ka na rin dito? Once nakatulong, always sa katulong. Ang sabi nito na puno ng panglalait ang tono. Napatiimbagang siya pero ayaw niyang patulan si Senyora Marta. Alam niya kasi ang talim ng pananalita nito. Masakit ito magsalita. Sorry po Senyora, pero dadalhin ko na po ito sa taas, ang sabi niya. At pilit na pinagkakasya ang sarili sa munting espasyo na hindi nasakop ng babae. Nakadaan man siya ay alam niyang sinusundan siya ng tingin nito. Ambisyosa. Huwag kang feeling ina kay Angela. Hindi bagay. Pweh. Hirit pa nito. Dali-dali na naglakad siya patungo sa silid ni Angela. Hindi ito ang unang pagkakataon na trinato siya ng ganito ng kanyang among babae. Kahit nung baguhan pa lang siya ay mainit ng dugo nito sa kanya. Nilait siya nito at minsan nang pineya sa mga kasama niya sa bahay. Sa tanang buhay niya ay hindi niya pinangarap na sumagot-sagot kahit kanino. Lalo na sa nakakatanda sa kanya. Kahit na mahirap ay, lalo niyang hinahaba ng pasensya pagdating kay Senyora Marta. Sabi kasi ng ibang mga katulong talaga daw na masungit ito at matapobre. Sa ngayon siya ang paborito na pinupuntirya nito. Ang naririnig niyang kwento ay, nagsiselos daw ito sa kanya dahil napapabayaan daw siya ni Daniel simula nung dumating siya sa hasyenda. Nakita kasi nito na malapit sa kanyang mag-ama. Pilit na nilalabanan ni Selena ang mga luwan na huwag pumatak. Pero huli na. Naguna na sa pagdaloy sa kanyang pisngi ang mga ito. Nasaktan siya sa sinabi ni Senyora Marta. Ayaw niyang bigyan ng ibang taong malisyosong kahulugan ang pag-asikaso niya kay Angela. Para sa kanya, ginagawa niya lang ang kanyang trabaho. Ganun ang itsura niya nang badat din siya ni Daniel. Kunot ang noo nito na nakatingin sa kanya. Selena, are you okay? Ang nag-aalala nitong tanong. Agad niyang itinagilid ang mukha para itago dito ang basahan niya pang mga pisngi. Okay lang po, ang sabi niya.
Gusto niyang pigilan ng muling pagpatak ng kanyang luha, pero hindi niya nagawa. Agad na lumapit sa kanya si Daniel at kinuha sa kanya ang tray ng mga pagkain. Hindi ka okay. Anong problema? Ang sabi nito. Ayaw niyang sabihin dito ang totoong nangyari at baka awayin pa nito ang madrasta. Nang hindi siya sumagot ay napabuntong hininga si Daniel. Naramdaman niya na kahit papaano ay nag-aalala ito sa kanya. Ako nang magpapakain kay Angela. Sige na, magpahinga ka na. Ang sabi ni Daniel sa kanya. Okay lang po ako, sir. Ako na pong gagawa niyan. Ang sagot naman niya rito. Nagkatinginan silang dalawa. Una na naman siyang nagbaba ng tingin. Ayaw ko makita ka ng anak ko na malungkot. Alam ko na maapektuhan rin siya. So please, do me a favor. Rest and make sure kapag humarap ka uli kay Angela ay nakangiti ka na. Ang mahaba nitong sabi. Wala na siyang nagawa kung hindi ang sundin si Daniel. Pagkapasok nga ng kwarto ay doon niya na binuhos lahat ng kanyang luha. Umiyak siya ng umiyak hanggang sa nakatulog siya sa pagod. Pagkalipas ng ilang araw ay balik sa dati ang lahat. Kabilang na si Selena na animubay mulang nangyari. Sa narinig niya mula sa mga kasamaan sa bahay. Nakarating kay Daniel ang ginawa ni Senyora Marta sa kanya. Pinagsabihan daw nito ang madrasta kaya hanggang ngayon ay hindi pa ito nagpapakita sa hasyenda. Alam niya sa sarili na mas lalong namumuhi sa kanyang matanda dahil sa sermon na inabot nito mula kay Daniel. Nang minsan na nagkausap sila ni Daniel ay nalaman niya na malapit na palang kaarawan ni Angela. Nagpaplano ito na bigyan ng isang engranding party ang anak. Natuwa naman si Selena sa plano ni Daniel. Alam niya kasi na ikakatuwa din ito ng kanyang alaga. Nasabi nito sa kanya kung anong gusto nitong mangyari sa party kaya naman lalo siyang nasabik sa kalalabasan ng party nito. Alam mo ba na pangarap ni Angelang maging magaling na pintor? Ang basag ni Daniel sa katahimikan na namuo sa pagitan nila. Napatingin naman siya sa lalaking amo. Napansin nga niya na mahilig gumuhit at magkulay si Angela. Ngayon alam niya na kung bakit. Kagaya siya ng mami niya. Mahilig sa art. Samantalang ako, hindi nga makapagguhit ng mga stick figures. Ang nakangiti na sabi ni Daniel. Nakatingin ito sa malayo. Tapos nalaman namin na may sakit pala siya sa puso nang minsang hinimatay siya. Habang nasa park kami sa New York at namamasyal. Ang patuloy nito sa pagkukwento. Parang gumuhang mundo ko kasi alam kong hindi na magiging normal ang kanyang buhay kailanman. Tapos namatay pa si Mia, ang mami ni Angela. Dahil sa aksidente, lalo akong natakot na baka si Angela ay mawala rin sa akin. May kung anong lungkot na nakita si Selena sa mukha ng among lalaki na ngayon niya lang nasilayan. Siguro ay mahal na mahal nito ang asawa. Alam niya kung gaano kasakit ang mawala ng mahal sa buhay. Siya rin ay namatayan ng mga magulang at pakiramdam niya habang buhay niyang dinadala ang lungkot sa pagkawala ng mga ito. Mahirap po talagang mawala ng mahal sa buhay, sir. Pero isipin na lang natin na ayaw ng mga namayapa nating minamahal na maging malungkot tayo. Gusto rin nila na magpatuloy tayo sa buhay kahit wala na sila. Ang mahina niyang sabi. Napabuntong hininga si Daniel sa mga sinabi niya. Tumingin ito sa kanya at ngumiti. Alam mo, tama kasi sinabi mo. Kaya ka gustong gusto ng anak ko kasi napaka-positibo mo mag-isip. Anito na dahilan para mamula ang kanyang mga pisngi. Niya na iniwas niyang tingin dito. Salamat po, sir. Ang sabi niya, halos hindi niya maigbigkas ng maayos ang mga salitang binitawan dahil sa bilis ng tibok ng kanyang puso. And I like you. Alam mo ba yun? Kasi totoo ka sa lahat ng iyong ginagawa. Napaka-honest mong tao. Bihira na lang ang kagaya mo, Selena. Ang sabi nito sa kanya. Nagulat siya sa narinig mula rito. Gusto siya nito? Teka lang. Sinabi ni Daniel na gusto siya nito. Hindi maaaring magkamali ang kanyang pandinig. Napaisip naman siya. Gusto siya nito bilang ano? Bilang isang babae? O yaya ng anak niya? Salamat po, sir. Ang nautal niyang sabi.
Lalong namula siya at alam niya na. Kitang-kita ito ng lalaki. Sir, aakyat na po ako sa kwarto ko. Ang dalidaling pagpapaalam niya rito. Hindi niya na hinintay na sumagot ang amo. Agad na siyang tumalikod at nagtungo sa kanyang silid. Pagkasara ng pinto ay napasandal siya rito. Napapikit siya at inilagay ang kanyang palad sa dibdib. Ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Sir, ano ba? Huwag kang ganyan at baka maniwala ako. Ang sabi niya sa sarili. Napadapa siya sa kanyang kama. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa unan at saka siya tumili dahil sa nararamdaman niyang halong kaba at saya. Hindi pa rin siya makapaniwala na sinabi iyon ni Daniel. Gusto niyang kasiguin ang sariling isip dahil sa totoo lang. Nangangarap siya na gusto nga siya nitong bilang babae. Dahil noon pumanay, nahulog na rin ang loob niya rito. Dumating ng araw na pinakahintay ni Angela. Ngayon kasi ang kaarawan nito. Kaninang umagay, agad niya itong kinanta ng happy birthday pagkapasok niya sa kwarto ng alaga. Tuwang-tuwa naman ito at niyakap siya ng mahigpit. Marami siyang ipinagpasalamat dito dahil hindi siya pinahirapan nito bilang yaya. Masaya silang lahat sa asyenda kasi imbis na 3 beses sa isang linggo ang pagbisita nito sa doktor ay naging 2 beses na lang. Bilang yaya nito ay wala siyang ibang hangad kung hindi ang tuluyan nitong gumaling at maging normal ang buhay. Nasa ganun silang posisyon nang nakarinig siya ng katok sa pinto. Nang buksan niya ito ay nakita niya si Daniel. Mukha itong bagong gising. Gwapo pa rin ito kahit na magulang buhok nito at nakasuot lang ng t-shirt at pajama. Bakit sa suot nitong t-shirt ang malapad nitong dibdib? Good morning po. Ang bati niya rito at iniwas ang pagtingin sa dibdib nito. Halos lumundag naman ang puso niya sa tuwa. Tuwing nakikita niya si Daniel ay bumibilis ang tibok ng kanyang puso na animubay. Kakapusin siya sa paghinga. Good morning. Ang bati naman ito pabalik sa kanya. Happy birthday, baby. Ang sabi nito, sabay lapit kay Angela at niyakap ito ng mahigpit. Pinagbasdan ni Celine ang mag-ama at hindi niya mapigilan ng mangiti. Sa labas kasi ng mansyon, naririnig niya ang usapan na masungit daw ito. Pero ito, nakikita niya kung gaano kalambot ang puso nito. Pagdating sa anak, maswerte siya kung tutuusin dahil nasisilayan niyang totoong pagkatao ni Daniel nang malapitan. Bababa na muna ako, sir. Paghandaan ko ng almusal si Angela. Ang sabi niya rito at ako mang tatalikod na nang magsalita ang among lalaki. Teka lang, may bibigay ako sa'yo. Ang sabi nito at inabot sa kanyang isang paper bag at isang kahon. Nagtatanong ang mukha na tumingin siya rito. Isuot mo mamaya. Ang sabi nito sa kanya. Nakangiti. Pati si Angela ay nagpipigil din ng tawa. Nagpalipat-lipat ang tingin niya sa dalawa. Po? Pero hindi na natapos ni Celine ang sasabihin dahil hinawakan ni Daniel ang kamay niya. Kami ni Angela ang pumili niyan. So please, tanggapin mo. Ang sabi nito sa mahinang boses. Napaawang na lang ang kanyang bibig at nagpalipat-lipat ng tingin sa mag-ama. Salamat po. Para tuloy akong may birthday. Ang nangingiti niyang sabi. Nagtawanan na lang ang mag-ama sa sinabi niya. Naguguluhan man ay dinala pa rin ni Celine ang ibinigay ni Daniel sa kanyang kwarto. Nang mag-usisa siya kung anong laman nito ay natutop niyang sariling bibig. Isang kulay blue na cocktail gown at isang puting sapatos na may takong. Ngayon lang siya nakakita ng ganito kaganda na damit at sapatos. Hindi siya makapaniwala na itong isusuot niya mamaya. Masaya siya at excited pero higit sa lahat ay malaking pasasalamat niya na mababait ang kanyang mga amo para kay Senyora Marta. Nalulungkot din siya sa isang banda dahil kapag tuluyan ng gumaling si Angela ay hindi na siya kakailanganin nito. Aalis na siya sa mansyon at hindi na sila magkikita uli kailan pa man. Alam niya sa sarili na napamalan sa kanyang bata at balang araw magkakahiwalay rin sila ng landas. Namuang mga luha sa kanyang mata dahil sa kanyang mga naiisip. Masakit man ay kailangan niyang paghandaan ang araw na iyon. Buong maghapon na naging abalang buong hasyenda. Mula sa pagluluto,
sa pagpapalamuti sa buong hardin, pati na rin sa pag-aayos ng mga silya at mesa na gagamitin. Lahat ay may kanya-kanyang ginagawa. Si Selena naman ay sinasamahan si Angela sa pagbisita sa doktor. Gusto kasing masiguro ni Daniel na okay ang kalagayan ni Angela para sa party nito. Sa kanilang biyahe pabalik ng mansyon ay kwento ng kwento si Angela tungkol sa mabalak nitong gawin. Nakangiti naman siyang nakikinig. Selena, thank you. Ang sabi ni Angela sa kanya na inabot ang kamay niya. Para saan? Ang sabi niya sa bata. Hinaplos-haplos ang kamay ng bata gamit ang kanyang mga daliri. For being nice to me. Mabait ka. Ang sabi nito. At malapad ang ngiti ng ngumiti sa kanya. Kasi mabait ka rin. At ikaw ay palaging good girl. Ang sabi niya rito na hinaplos ang pisngi ni Angela. And for teaching me to write and read. Dugtong nito. Matalino ka, kaya madali kang natuto. Pero masaya ako kasi natutulungan kita. Ang magiling niyang sagot dito. I wish you are my mom, Selena. Ang mahinang sabi ni Angela na ikinagulat niya. Matagal niyang tinitigan ng bata. Seryoso ba ito? Alam ba nitong sinasabi? Sa puso niya masaya siya sa sinabi ni Angela. Pero sa loob-loob niya, imposible na mangyari iyon. Langit ang mga Saavedra, samantalang siya ay isang hamak na katulong, isang yaya. Mapait siyang ngumiti sa bata, hinaplos niyang buhok nito. Don't tell that to anyone, okay? Ang mahinang sabi dito. But why? Naging malungkot ang itsura nito sa sinabi niya. Napabuntong hininga na lang siya. Paano niya ba sasabihin dito na imposible yun mangyari? Basta, halika nga rito. Matulog ka para hindi ka pagod mamaya sa party mo. Ang mahina niyang sabi sa bata at inakbayan nito sa upuan katabi niya. Maya-maya pa ay naramdaman niya ang pagbigat ng ulo nito sa balikat niya. Iyon pala'y nakatulog na nga ito. Inayos niya naman ang posisyon nito para maging komportable ito sa biyahe. Sana'y huwag magsabi si Angela sa kahit kanino tungkol sa nais nito na siyang maging mami nito. Alam niya kasi na pagtatawanan siya ng mga tao at hindi lahat sa Shanday matutuwa kapag nalaman iyon, lalo na si Senyora Marta. Kinagabihan, buhay na buhay ang asyenda sa mga ilaw at palamuti na nasa hardin, pati ang swimming pool ay na puno ng mga floating candles. Isa-isa na rin na nagdatingan ng mga bisita. Elegante tingnan ng lahat, lalo na sa mga suot na damit at alahas. Ang buong San Pascual yatang naroon sa party ni Angela. Selena, are there a lot of people? Ang tanong ni Angela sa kanya nang makita na nakasilip siya sa bintana ng kwarto nito, nakaharap ng hardin. Tumango siya. Nakita niya nag-alala ang bata nang marinig iyon mula sa kanya. Agad niya itong nilapitan. Huwag kang matakot. Walang mangyayaring masama. This is your night. Dapat mag-enjoy ka. Ang mahina niyang sabi dito. Humugot ng malalim na buntong hininga si Angela at ngumiti pagkatapos. Niyakap niya ito. Lalo itong gumanda sa suot na pink na gown. Nakaayos din ang buhok nito na napapatungan ng isang tiara. Nasa ganun silang ayos nang bumukas ang pinto. Mula doon ay pumasok si Daniel. Lalo itong naging gwapo sa suot na tuxedo. Napahinto ito sa paglalakad at napatitig sa kanya. Suot niya kasi ang blue na gown at sapatos na bigay nito. Naglagay rin siya ng manipis na makeup sa mukha. Daddy, stop staring. That is rude. Ang natatawa na sabi ni Angela nang mapansin kong saan nakatingin ang ama. Para namang nagising si Daniel dahil niya nang ngumiti ito. Pagkalapit sa kanila ay muli siya nitong tinitigan. You're gorgeous. Ang bulong nito sa kanya. Naramdaman niya naman ang pamumula ng kanyang mga pisngi at ang natatarantang tibok ng kanyang puso. Salamat po. Ang nautal niyang sabi. You ladies ready? Ang sabi nito sa kanila. Yes. Ang tili ni Angela. Nagdawanan sila sa ginawa ng bata. Kitang-kita kasi sa mukha nito ang pananabik
at kasiyahan kaya nahawa na rin silang dalawa. Raise your glasses everyone for the birthday celebrant Angela Saavedra together with her daddy Daniel. Let's give them a round of applause. Ang sabi ng MC sa mikropono, kasunod ng isang malakas na palakpakan mula sa mga bisita. Naglakad naman si Angela at daddy niya sa red carpet papunta sa entablado kung saan nakaharap ang lahat ng mga bisita. Thank you everyone. This means a lot to us, lalo na sa aking anak. We are here to celebrate, so please, enjoy the food and the music. Ang sabi naman ni Daniel na muling pinalakpakan ng lahat. Opisyal nang nagsimula ang party ni Angela. Nakatayo si Selena sa tabi ni Angela para kung sakali na kailanganin siya nito. Naroon din si Camila at nakaantabay sa kanyang pasyente. Selena, have fun. Ako na munang bahala kay Angela. Ang sabi ni Daniel sa kanya na kailangan pang lumapit at magsalita sa tenga niya para marinig siya nito. Okay lang ako, sir. Ang sabi niya. Umiling-iling ang among lalaki at hinawakan siya sa kamay. Muling lumapit sa kanya para magsalita. Tonight, bisita ka, so please. Ang pagsusumamo nitong sabi sa kanya. Tiningin niya si Angela. Tila ba masayang-masaya ito sa ginagawa kaya hindi naman yata siya mapapansin nito kapag umalis siya. Tumango siya sa lalaking amo na sinuklean nito ng mahinang pisil sa kanyang kamay. Kasalukuyan siyang naglalakad papunta sa kusina ng mansyon nang makasalubong niya si Senyora Marta at ang kasama nitong babae. Tumaas ang kilay nito nang makita siya. Tingnan mo nga rin naman, nagmukha ka ring tao. Ang mapakla nitong sabi sa kanya. Sabay pasada ng tingin sa kanyang itsura mula ulo hanggang paa. Napapikit siya ng mariin sa sinabi nito. Tumawa naman ang kasama nitong babae. Pero tandaan mo, bihisan ka man ng maganda. The bottom line is, katulong ka pa rin. Ang sabi pa nito, napatiimbagang siya sa sinabi ng matanda. Kung hindi lang kasalanan sa Diyos ay, baka matagal niya na itong itinulak sa swimming pool. Niinis man ay, mas nanaig ang kanyang pagpapasyensya dito. Senyora, bigyan naman natin ng respeto ang birthday ng apo niyo. Ang sabi niya rito. Aba, sumasagot ka na sa akin. At hindi ko apang batang yan. Ang sigaw nito sa kanya. Nalaki ang kanyang mga mata sa narinig mula sa matandang babae. Kaya pala ni minsan ay hindi niya ito nakita na lumapit kay Angela o maglambing dito. Sana po huwag niyong idamay ang bata sa galit niyo sa akin. Ang mahinahon niyang sabi rito. Pinagtitinginan sila ng mga ilang bisita na naroroon. Nagbubulungan pa ang mga ito. Ang iba naman ay kinukuhanan sila ng larawan. Bakit? Feeling mami ka ba sa baldadong iyon? Anito sa nanunod yung boses. Tama na po. Laitin niyo na ako, huwag lang si Angela. Napasigaw na rin siya. Taudi kasi. At sumasagot ka pa talagang muchacha ka. Ang maarting sabi ng batang babae. Nakasama nito. Tiningnan rin siya nito mula ulo hanggang paa. Ngayon, dalawa na silang nag-iinsulto sa kanya. Tila nakakuha ng kakampi ang matandang babae. Aryan, itong katulong na sinasabi ko sa'yo. She's seducing Daniel. Ang baling ni Senyora Marta sa babaeng kasama. Nanlaki ang mata ni Aryan. Really? Ang kapal naman ng mukha mo. Hirit nito na nakapamewang sa kanya. I told you. Ang natatawang sabi ni Senyora Marta. Tingnan natin kung maakit mo pa si Daniel. Ang sabi nito sa kanya. Sabay hawak sa kanyang buhok. Sinabunutin siya nito at pinagsasampal. Napasigaw siya sa sakit ng ginagawa nito sa kanya. Tama na po. Ang sabi niya. Nasasaktan siya sa ginagawa ng babae. Wala namang naglakas loob na lumapit sa kanila at awatin nito. Kinaladkad siya nito papunta sa pool. Akma na siyang itutulak nito nang sumigaw si Daniel. What is happening here? Ang sigaw nito. Mabilis ang mga hakbang. Napapalapit sa kanila. Napatingin ang babae sa kanya
at dahan-dahan siyang binitawan. Umiyak na napatakbo siya palayo. Hiyang-hiya siya sa nangyari. Aryan, anong ginagawa mo rito? Ang umangos na tanong ni Daniel sa babae. I miss you, of course. I need to see you. And Tita Marta invited me. Ang nangaakit na sabi ni Aryan. Akma itong lalapit kay Daniel nang pigilan ito ng lalaki. Hindi ko mapapalampas ang ginawa mong ito. Yung dalawa. She ruined my daughter's birthday. Umalis na kayong dalawa rito. Pilit na pinapahinahon ni Daniel ang boses. Kahit pa sa loob-loob niya ay gusto niyang kaladkarin ang dalawa palabas ng gate ng mansyon. Babe, please, mag-usap tayo. Ang hirit pa ni Aryan na akma ng iiyak. Save those tears, Aryan. I know they are as fake as you. Alam ko ng pakay mo. Pinagsisihan ko na tinigap kita sa buhay ko. You are the worst kind. Ang sabi ni Daniel. Nagpupuyo sa galit ang itsura. Daniel, hindi mo dapat tinatrato ang ganito ng iyong nobya. Ang sabat naman ni Marta, na halatang nagulat sa sinasabi ni Daniel sa babae. Tita, she is my ex. At sa susunod, kung may dadalhin kang bisita, magpaalam ka sa akin. Baling naman ito sa matandang babae na ikinagulat nito. Halata sa mukha nito na ito ay napahiya. Get out. Bago pa ako tumawag ng pulis. Dumadagong-dong ang boses ni Daniel sa galit. Nagmamakdol ang dalawang babae na umalis. Sinundan pa ito ng tingin ng mga ilang bisita. Kaya naman hiyang-hiya ang dalawa. Nagdadabog pa si Aryan nang naglalakad palayo mula kay Daniel. Patakbo naman na pinuntahan ni Daniel ang silid ni Selena. Wala ang dalaga doon. Nag-isip siya ng ibang lugar na maaring pinuntahan ito sa mansyon. Naisip niya ang silid na madalas nilang tambayan ni Angela. Baka andun ito. Nang buksan niya ang pinto nito ay madilim ang silid. Pero dahil maliwanag ang buwan ngayong gabi, ay naaninag niyang figura nito sa balkonahe. Dahan-dahan siyang lumapit dito. Selena, ang tawag niya rito. Hindi ito gumalaw o sumagot sa pagtawag niya. Alam ko na, ikaw yan. Mag-usap tayo. Ang mahina niyang sabi. Lumingon ito sa kanya. Nakita niya na umiiyak ito. Kumikislap ang basa nitong mga pisngi sa liwanag ng gabi. Sir, aalis na lang po ako. Ang mahina nitong sabi. Hindi, ayoko. At iyak ko na hindi rin papayag si Angela. Ang sagot niya. Nilapitan niya ito ng tuluyan at inabot ang kamay nito. Hindi nito binawi ang kamay mula sa kanya, kaya pinisil niya ito ng mahina. Kusang tumas ang isa niya pang kamay para punasan ang luha sa pisngi nito. Hindi naman ito umilag at hindi rin siya sinaway ng babae. Ba't hindi po ang galit sa akin ni Senyora Marta? Pati po ng girlfriend niyo. Ang sabi pa nito at muling napahikbi. Let me correct you on that. Ex-girlfriend, matagal na kaming hiwalay ni Aryan. Kaya nagulatan ako nang makita siya dito. Look, sorry at hindi kita na ipagtanggol kanina. Hindi ko alam na sinasaktan ka na pala nila. Kung alam ko lang na ganun ang mangyayari, edi sana hindi na kita pinalis sa tabi namin ni Angela. Ang mahabang sabi ni Daniel, hindi pa rin binibitawan ng kanyang pisngi. Inakusan niya ako na inaakit kita. Alam niyo po ba na masakit sa akin iyon? Dahil binibigyan niya ng malisyosong kahulugan ang pagiging malapit ko sa iyo at kay Angela. Ang sabi naman ni Selena at lumayo ng bahagya kay Daniel. Napabuntong hininga si Daniel. Hindi mo naman ako kailangan akitin, Selena. Hindi mo ba nararamdaman na may gusto ako sa iyo? Ang sabi niya. Muling tinawid ng munting espasyo ang pagitan nila. Matagal bago sumagot si Selena. Tila ba hindi na ito nagulat sa naging deklarasyon niya rito. Lala kong kamumihan ng madrasta niyo, sir. Hindi rin tayo bagay. Ang diretsyong sagot ni Selena. Humarap ito sa kanya. Bakit naman? Ang tanong ni Daniel sa kanya na halatang nagugulan sa kanyang naging sagot.
Bumuntong hininga si Selena at muling nagsalita. Mayaman ka, samantalang ako'y isang hamak na katulong. Pagtatawanan tayo ng mga tao kapag nalaman nilang sinasabi mo ngayon. Ang paliwanag dito. So ibig mong sabihin, mali ang nararamdaman ko sa'yo? Ang tanong naman ni Daniel sa kanya. Mali. Kahit saan gulo tingnan. Ang matigas nitong sabi. Kinuha ni Daniel ang kamay nito at itinapat sa kanyang dibdib. Ipinaramdam niya dito kung gaano kalakas ang pintig ng puso niya. Ganyan ang epekto mo sa akin. Alam mo ba na minsan, niisip ko na sana ikaw maging mami ni Angela? Ang sabi niya rito. Napatingin siya sa mukha ni Selena. Alam niya na muling nangilid ang mga luha nito. Hinila niya ng bahagya ang babae at ikinulong sa kanyang yakap. Doon na humagulhol ng gusto si Selena. Hinayaan niya ito habang hinahagod niya ang likod nito. Nang medyo kumalma na ito ay iniangat niya ang tingin nito sa pamamagitan ng paghahawak ng baba nito. Walang sabi-sabi na inilapat niya ang kanyang labi sa labi nito. Alam niyang nagulat ang babae dahil napasinghap ito. Nang hindi ito nagprotesta ay mas lalong nag-alab ang kanyang nararamdaman para dito. Lalo niyang hinapit ang katawan nito sa kanya at sinil niya ito ng halik. Hindi man marunong humalikay, nagpatianod si Selena sa kanilang nararamdaman. Ngayon mo sabihin sa akin na mali ang nararamdaman ko para sa iyo. Halos sa bulang hininga na sabi ni Daniel sa dalaga. Pabulong niya itong sinabi kay Selena. Hindi ko alam. Ang tanging naging sagot ni Selena. Muli niyang niyakap ang dalaga. Hindi niya alam kung paano ito kumbinsihin na hindi hadlang sa kanilang dalawa ang estado nila sa buhay. Para sa kanya, sa dalaga niya nakita ang mga katangian na gusto niya sa isang babae. Kung pwede lang ay alukin niya ito ng kasal para mapatunayan niya rito na seryoso siya. Makalipas ang isang linggo, mula nung insidente sa kaarawan ni Angela, ay nagbalik ng dating sigla ni Selena. Tinanong niya nga ito kung gusto nitong magdemanda kay Aryan. Tumanggi naman ito at sinabing hindi bali na. Ayaw daw nito ng gulo. Hinayaan niya naman ito sa naging pasya nito tungkol doon. Nang minsan na mag-asama silang tatlo sa hardin, ay nagyaya si Angela na magbaburakay. Agad naman na pumayag si Daniel. Natuwa naman si Daniel dahil hindi niya na kailangan na yayain pa si Selena dahil nakumbinsi na ito ni Angela. Napagdesisyon na nila na kinabukasan na agad pumunta doon. Kaya naman maaga silang nagpahinga lahat. Habang nag-impake ng kanyang madamit ay biglang tumunog ang cellphone ni Selena. Ang kanyang ate Mildred ang nasa kabilang linya. Ate, kumusta kayo dyan? Ang agad na tanong nito. Naririnig niya ang kanyang mga pamangkin sa kabilang linya. Napangiti siya dahil alam niya na okay ang mga ito kapag ganito ito kagugulo. Ayos naman kami. Heto sabi ng mga bata, tawagan ka namin. Tuwang-tuwa sila nang matanggap ang mga padala mo na gamit sa eskwela. Ang sabi nito, isa-isa niyang kinausap ang kanyang mga pamangkin. Hindi matapos ang pasasalamat ng mga ito sa kanya. Sinabihan siya na miss na siya ng mga ito. Miss niya din naman ng mga bata, pero hindi pa siya pwede na umuwi dahil kulang pang pera niya para sa abogado. Sel, tsaka pala, nakausap ko ang kuya mo kahapon. Sabi niya ay may dumalaw daw sa kanya na abogado sa kulungan. Ang sabi ay tutulungan daw siya sa kaso niya. Ang ipinagtataka ng kuya mo ay sinong nagpadala sa abogado. Nagtanong ako kung ikaw bang nagbayad. Ang sabi ng ate niya. Napatigil siya sa paglalagay ng mga gamit sa bag niya. Nakaupo siya sa kama at napaisip. Baka abogado na gusto lang tumulong. Nagtanong ba siya kung saan na firm galing ang abogado? Ang pag-uusisa niya rito. Walang malinaw na detalye na ibigay si Mildred. Ang sabi nito sa kanya ay magtatanong uli ito kapag nagkausap na sila uli ng kuya niya. Nang matapos ang tawag na iyon ay nanatiling nag-iisip si Selena. Sino kayang abogado at anong gusto nitong kapalit sa pagtulong sa kuya niya? Tanghali na nang makarating sina Selena sa Boracay. Alam niya na magandang Boracay. Base na rin sa mga kinakikita niya sa larawan. Pero walang sinabi ang mga larawan sa tunay na hitsura nito sa personal.
ang pino at puti ng buhangin dito. Malakristal ang linaw ng dagat. Tumuli muna sila sa inarkilang bahay ni Daniel. Natawa nga siya dito dahil kanya-kanya sila ng kwarto. Aniyay, parang ang dami nila samantalang silang tatlo lang naman. Pagkatapos niyang asikasuhin at patulugin si Angela, na ngayon ay nang nakaupo sa wheelchair. Inasikaso niya naman ang sariling mga gamit. Hindi niya namalaya na bukas pa lang kanyang pinto, kaya nagulat siya nang maramdaman na may tao sa likod niya. Halos mapatili siya nang maramdaman ang kamay sa kanyang bewang. Si Daniel pala ito. Ang hilig mo manggulat. Mamaya, akong atakihin sa puso niyan. Himig pa biro na sabi niya dito. Sumimangot naman ito sa naging biro niya, kaya niyakap niya ito at humingi kaagad siya ng tawad. Mukhang dito na ako matutulog mamaya. Ang natatawa nitong biro sa kanya, natampal niya naman ang braso nito. Huwag kang magbiro ng ganyan. Baka mamaya may makarinig sa'yo. Sabi niya rito na nakanguso. Tumawa naman si Daniel. Sino na makakarinig sa akin? Ang sabi pa nito. Bago pa man siya makasagot ay ninakaw na siya nito ng halik sa kanyang mga labi. Napasingap siya. Masaya ako na kasama ka namin, Angela, dito sa Boracay. Ang sabi nito nang tumigil. Habol ang sariling hininga. Tumango na lang siya bilang tugon. Maseri naman siya, pero malungkot din siya sa isang banda. Ayaw niyang malunod siya sa sarili niyang ilusyon. Alam niya na kapag may ibang makaalam sa kanilang relasyon ay malaking iskandalo ito. Magiging kawawa si Daniel dahil pinatuloy nito ang sariling katulong. Kinagabihan, pagkatapos ng kanilang hapunan sa isang hotel ay nagyaya si Angela na umuwi. Pagod na raw ito at gusto nang magpahinga. Nasunod naman ng bata. Nang makauwi na sa kanilang tinutuluyan na bahay, ay agad na inaskaso ni Selena ang bata para makahanda na sa pagtulog. Nang masigurado na tulog na ito ay pumunta niya siya sa sariling kwarto. Naligo din siya dahil pawis siyang ulas maghapon sa paglilibot nila sa isla. Pagkatapos maligo ay nagpunta na siya sa kanyang kama. Doon na siya magpapalit ng damit pantulog. Nang hinumad niya na ang suot na roba ay biglang bumukas ang pinto. Si Daniel. Agad niyang pinulot ang roba na nasa sahig at isinuot ito uli. Nakakagulat ka naman. Ang nahiyang sabi ni Selena. Nagtataka na napatingin si Selena sa lalaki dahil nanatili ito sa kinatatayuan at nakatitig sa kanya. Sorry. Ang sabi ni Daniel na medyo napapangiti dahil sa nakita nito at sa kanyang dalidaling pagtatakip sa sarili. Okay ka lang ba? Ang tanong ni Daniel sa kanya na nanatili sa pwesto. Oo, ang tipid niyang sagot. Nakita niya namang ngumiti ang lalaki at lumapit sa kanya. May hawak itong malit na kahon. Inabot ito iyon sa kanya. Ano ito? Ang sabi niya. Pagkatanggap dito. Regalo. Nakita ko kanina. Kaya binili ko. Nakikita ko kasi na bagay sa'yo. Ang sabi nito. Nang binuksan niyang kahon ay tumambad sa kanya ang isang kwintas. May pendant iyon na puso. Mukha itong mamahalin. Di ko ito matatanggap. Ang sabi niya. Pilit na ibinabalik kay Daniel ang kahon na matigas naman na tinanggihan ng lalaki. Hindi ako aalis dito hanggat di mo yan tinatanggap. Ang sabi pa nito na may bahid na himutok ang boses. Natawa naman siya dahil para itong bata na nagbanta sa kanya. Okay, sige na. Aniya na ikinatuwa naman ng lalaki. Lalabas na ako. Wala ba akong goodnight kiss? Ang sabi nito na lumapit na sa pinto. Sinundan naman ito ni Selena at bibigyan na sana ng isang halik nang hawakan itong bewang niya at idampi ang labi nito sa labi niya. Noong unay, mabining ang damping ginagawa ng lalaki. Pero kalaunan ay naging mapusok na ito. Kahit ang kamay nito ay kung saan na napunta sa kanyang katawan. Wala siyang karanasan sa ganito. Dapat ay sabihin niya na ito na tumigil pero ang katawan niya ay bukas palad na tinatanggap ang bawat ginagawa ni Daniel. Nawari ba'y matagal nang nakahanda ang kanyang puso at katawan para dito. Ang munting halik na iyon ay nagdulot ng kakaibang init sa kanyang katawan.
Hindi niya na namalaya na nasa kama na sila. Unti-unting naalis ang kanilang mga saplot. Hinayaan niya si Daniel na angkinin ang kanyang pagkababae. Ito ang unang lalaki na nagkaangkin sa kanya. Oo, isa siyang birhen. At hindi siya nakaramdam ng pagsisisi na ibinigay niya rito ang lahat-lahat na meron siya. Dahil sa puso niya, alam niyang mahal niya si Daniel. Halos madaling araw na nang makatulog silang dalawa. Ilang oras na lang, at sa sikat ng araw, naalala ni Selena ang nangyari kagabi. Paulit-ulit nilang ginawa ang idinidikta ng kanilang mga katawan. Nagpati-anod silang dalawa sa alab ng kanilang nararamdaman. Heto nga't nakayakap si Daniel sa kanyang bewang. Tulog na tulog ito. Dahan-dahan naman siyang umalis sa yakap nito para hindi ito magising. Pinagmasdan niyang gwapo nitong mukha. Hanggang ngayon ay hindi siya makapaniwala na may nangyari sa kanila. Naligo na siya at nagbihis. Doon na lang siya matutulog sa kwarto ni Angela. Duman pang isang linggo at natapos ang bakasyon nila sa Boracay. Pagod silang lahat sa araw-araw nilang pamamasyal at pamimili. At gabi-gabi rin na dumadala sa kwarto niya si Daniel para doon magpalipas ng magdamag. Pakiramdam niya ay para na silang mag-asawa na kulang na lang ay kasal. Nang makauwi sa Shanday, naging madalas ulang pagkakasakit ni Angela. Muli na naman itong naka-wheelchair at nang dalhin nila ito sa doktor ay nagsuhesyon nito na huwag na munang gumawa ng kahit anong gawain na nakakapagod. Nalungkot ang lahat sa mansyon, lalo na si Daniel. Nitong mga nakarang araw ay madalang niya itong makita sa loob ng hasyenda dahil halos araw-araw ay nasa baka nito. Kapag bumalik naman ito sa gabi ay nakatulog na silang lahat. Hindi na rin naulit ang nangyari sa kanila sa Boracay. Na-miss niya ito ng sobra, pero naintindihan niya na hindi lahat ng oras ay priority siya nito. Nang nakakita sila ng pagkakataon na magkita ay may nangyari uli sa kanila. Palihim nila itong ginawa sa silid ni Daniel. Magpakasal na tayo. Ang sabi nito habang yakap-yakap siya sa kama nito. Balak nila ay dito na sila matutulog at hindi na siya lilipas sa kwarto niya. Ano? Ang sabi niya. Napaupo siya sa kama. Gulat ang makikita sa mukha niya. Oo, magpakasal na tayo. Siya na lang ang kulang sa ating dalawa. Tsaka gusto kitang makasama habang buhay. Alam ko na matutuwa din si Angela kapag nalaman na magpapakasal tayo. Ang sabi nito na nakaupo na rin sa kama. Tapos, pagtatawanan tayo ng mga tao kasi pinakasalan mo ang katulong mo. Ang mapait niyang sabi. Bakit ba ganyan ka mag-isip? Pakakasalan kita dahil sa mahal kita. Hindi ba pwede na maging rason iyon? Ang sabi ni Daniel. Tila nainis ito sa mga sinabi niya dahil tumayo na ito mula sa kama at nagbihis. Lumabas sa balkonahe ng kwarto at naupo doon. Nagbihis na rin siya at sinundan nito sa balkonahe. Sorry sa mga nasabi ko. Nagiging makatotohanan lang ako. Ang mahina niyang sabi. Tiningnan lang siya ng lalaki pero hindi ito kumibo. Babalik na ako sa kwarto ko. Pag-usap na lang tayo ulit kapag handa ka nang makinig. Hindi pa rin umimik si Daniel. Sinundan na lang siya ng tingin. Nang makabalik sa kwarto niya ay hirap si Selena na makatulog uli. Iniisip niyang sinabi ni Daniel. Alam niya na totoong nararamdaman nito para sa kanya. Na malinis ang intensyon nito pero ayaw niya malagay sa alanganin ang pangalan nito. Ayaw niya na pagtawanan nito ng mga tao at lalong ayaw niyang siyang maging dahilan para sa kahihiyan nito. Sa mga sumunod na araw ay hindi na sila nagkausap uli ni Daniel. Hinayaan niya na lang ito. Nalaman niya na lang isang araw na umalis ito para pumunta sa Maynila. Masakit sa loob na hindi ito nagpaalam sa kanya. Masama man ang loob niya kay Daniel. Inubos niya naman kay Angela ang kanyang pangungulila. Patuloy ang kanyang pagtatrabaho at pag-aalaga sa bata. Muli na namang pumayat ito. Nag-aalala siya para rito. Ang dating nakangiti nitong buhay, naging matamlay na. Nang minsan natapos ng kumain si Angela, ay pinaidlip niya ito sa kwarto. Sumunod naman ang bata dahil pagod rin daw ito. Papunta na sana siya sa sariling kwarto nang nakasalubong niya si Senyora Marta.
Matalim na naman ang tingin nito sa kanya. Napaisip siya kung bakit nandito ngayon sa asyenda, samantalang pinagbawalan nito ni Daniel. Marahil ay dahil nalaman nito na wala ito ngayon at nasa Maynila. Hayaan niya lang sana ang matandang babae nang hawakan siya nito sa braso. "Senyora, sasaktan po ako. Ano ba?" aniya, at kumawala sa masakit nitong hawak sa braso niya. "Ayan, matapang ka na kasi tuluyan mo nang nabilog ang ulo ni Daniel. Talagang hindi ako nagkamali. Ambisyosa ka talaga. Malandi ka." Ang sabi nito sabay sampal sa kanya. Parang nahilo si Selena sa magkapatid na sampal na natanggap niya mula rito. "Tama na," ang sigaw ni Selena at itinulak ng malakas ang matanda dahilan para matumbay ito. Nagulat din siya sa kanyang ginawa, lalo na nang hindi gumalaw ang matanda mula sa pagkakabagsak sa sahig. "Tulong! Papatayin ako ng babaeng ito!" ang sigaw nito na dumagundong sa buong bahay. Aga naman itong sinaklolohan ng mga katulong na nakarinig sa paghingi nito ng saklolo. "Anong nangyari?" Nalilito ang tingin na tanong sa kanya ni Manang Linda. "Ididemanda kitang babae ka." "Aray ko!" ang sabi nito na dinuro-duro pa siya. Gusto niyang humingi ng tawad dito, pero mas gusto niyang tumatak sa isipan ng matanda na lumalaban din siya kapag napuno. Patakbo siyang umalis mula sa matanda. Agad siyang pumasok sa kanyang kwarto at inimpake ang mga gamit niya. Aalis na siya rito. Baka makapatay siya ng tao kapag nagtagal pa siya. Sa Hacienda Saavedra, hindi na siya magpapaalam kay Daniel o kay Angela dahil alam niya na hindi papayag ang mga ito. Hinubad niya ang suot na kwintas na bigay ni Daniel at iniwan ito sa mesa sa tabi ng kanyang kama. Pati ang asul na gown at puting sapatos na bigay nito ay iniwan niya din sa kama. Ayaw niyang magdala ng kahit anong bagay na magpapaalala sa kanya sa asyenda o sa mag-ama. Babalik na siya sa tunay niyang mundo. Isang linggong nakalipas simula nung pag-alis niya sa asyenda ay wala na siyang balita kung ano nang nangyari pagkaalis niya. Pinatay niya na ang kanyang cellphone. Ayaw niya na tawagan siya ni Daniel o ni Angela. Ayaw niya na makakausap pa sila uli at baka magbagong isip niya kapag nakiusap ang mga ito na bumalik siya. Sa araw-araw na hindi sila magkasama, lalong namimiss niya ang mga ito. Gabi-gabi siyang umiiyak, lalo na kapag naaalala niya si Daniel. Hinahanap kaya siya nito? Naaalala rin siya kaya nito? Nangungulila rin kaya ito sa kanya, kagaya ng pangungulila niya rito? "Tita, tingnan mo, may star ako." Ang pukaw sa kanyang pag-iisip ng boses ni Maki. Ang pinakabata niyang pamangkin. Nasa kindergarten na ito. Sinusundo ito ni Mildred. Kahit pa, hirap na ito maglakad dahil kabuuan na rin halos nito. Heto nga, excited nitong ipinapakita ang isang papel na may star na alam niyang galing sa teacher nito. Niyakap niyang pamangkin. Masaya siya dahil lumaki ito na mababait na mga bata at matatalino pa. Naalala niya bigla si Angela. Kumusta na kaya ito? Umiinom ba ito ng gamot sa tamang oras? Natutulog pa rin kaya ito sa hapon katulad nung magkasama sila? Sumasakit kaya ang dibdib nito? May nagmamasahe ba sa paa nito kapag nahirapan ito matulog sa gabi? Hindi niya namamalaya na namumuo na palang mga luwas sa kanyang mata. Napansin niya na lang na tumulo na iyon dahil pumatak ito sa papel ng kanyang hawak. Agad niya itong pinahid at ibinigay niyang papel pabalik kay Mildred. Tumayo na rin siya at nagtungo sa kanyang kwarto. Maya-maya'y sumunod si Mildred sa kanya. Dahil kortina lang naman ang tabing ng pinto nito ay hindi na ito nagpaalam pa sa kanya. "Okay ka lang ba?" Ang nag-aalala nitong tanong sa kanya. Mihina siyang tumango. Hindi ito nag-atubili na iyakapin siya. Doon na siya lalong napahigbi. Hindi nito alam nang laking gaan sa loob niya ang maramdaman na may karamay siya. Sana may mas maitulong pa ako sa'yo. Pero ito lang ang kaya ko ibigay. Sana kahit papaano ay maging sapat ang presensya naming mga bata. Na kahit papaano ay alam mo na nandito kami para sa'yo. Ang sabi nito sa kanya.
Tumango lang siya at kumawala sa yakap nito. Mabait siyang ngumiti rito. Kahit nandito ako ate sa bahay at malayo sa kanila sa Shanghai, sila pa rin ang iniisip ko. Nag-aalala ako para kay Angela. Ang mahina niyang sabi. Tumingin naman sa kanya ng diretso ang kanyang ate Mildred. May nanunukso itong ngiti nang muling nagsalita. Si Angela lang ba? Paano naman yung tatay? Hindi mo ba namimiss? Ang tukso nito sa kanya. Matagal bago siya nakasagot. Hindi niya alam kung tatanggi ba siya o aaminin niya ang lahat dito. Siyempre po, namimiss ko rin siya. Napakabait niya at malalahanin. Hindi na ako makakakita ng amo na katulad niya. Ang sabi niya at napabuntong hininga. Bakit habang nakikinig ako sa iyo ngayon, ay parang nararamdaman ko na higit pa dyan ang meron dito. Ang sabi ni Mildred, sabay turo sa kanyang dibdib kung saan naroroon ang kanyang puso. Sa kakatago niya sa pangungulila kay Daniel, ay nahalata pa rin siya ni Mildred. Mapait siyang ngumiti rito at tumango ng mahina. Shh, sabi na eh. Noon pa kasi, kapag nagkukwento ka tungkol sa amo mong lalaki at ibang-ibang tono mo, napansin ko na masigla ka at masaya kapag napag-uusapan natin siya. Ang dagdag pa nito, napangiti naman siya sa sinabi nito. Halata pala siya masyado. Alam niya ba na nandito ka uli sa bahay? Ang muling tanong ni Mildred. Umiling siya bilang sagot. Si Mildred naman ang napabuntong hininga sa naging sagot niya. Sa tingin ko ay hindi siya papayag si Lina. Kahit ang alaga mo ay tiyak na pipigilan ka. Pero ate, palagi na lang po akong nasasaktan ni Senyora Marta. Ayaw ko naman na magsumbong kay Daniel kasi alam ko na kahit ganun ang matanday, una itong naging parte ng buhay nila kaysa sa akin. Ang sabi niya rito. Ganun naman kasi ang naisip niya sa tuwing naisipan niya na magsumbong tungkol sa pagmamalupit nito sa kanya. Mas inaalala niya ito kaysa sa kanyang sarili. Hindi naman kasi may pagkakaila na kapag pinalayas ito ng tuluyan ni Daniel ay wala na itong mapupuntahan. Kaya siya na lang ang magtitiis. Kung talagang para sila sa isa't isay, magtatagpuli ang kanilang mga landas. Tsaka ayaw ko na pakasalan ako ni Daniel. Ayaw ko na akong maging dahilan para maging katawa-tawa siya sa harap ng ibang tao. Gusto kong may mapatunayan muna ako sa sarili ko para maging proud siya sa akin. Dagdag niya pa, tumango-tango si Mildred. Sasabi niya na tila naiintindihan siya sa kanyang mga rason at paniniwala. Ilang minuto pa ng pag-uusap nila at iniwan niya siya nito para daw makapagpahinga siya. Sir, nakumpirma ko na po na nasa bahay na nga siya ng kapatid niya. Doon pa ito tumuloy pagkaalis sa Shanda. Ang halos sumahangos na sabi ni Bobby, ang kanyang driver. Kakabalik niya lang sa San Pascual, galing sa Maynila. May mga inasikaso siya na mahalagang papeles at dokumento doon. At nakarating nga sa kanya na lumayas daw si Selena pagkatapos nitong saktan ng kanyang madrasta. Nang malaman nga iyon ay agad niya itong tinawagan pero hindi niya ito makontak hanggang ngayon. Kung hindi lang dahil sa importanteng pakay niya sa Maynila, umuwi siya agad para maabutan pa ito. Pero sadyang hindi na sila pinagtagpo ng oras. Gusto mo bang puntahan natin siya, sir? Ang tanong nito sa kanya. Tumango siya rito at agad na tumayo. Ni hindi na nga niya nabawasan ang in-order niyang kape. Ito ang pinakamagandang balita na umabot sa kanya sa buong araw na ito. Mas importante sa kanya si Selena at hindi pwedeng hindi uli sila magkita. Nang makapasok sa sasakyan ay tumunog ang kanyang cellphone. Nakita niya na si Camille ang tumatawag. Hindi niya maipaliwanag ang kaba na kanyang nararamdaman sa mga sandaling iyon. Dahil hindi naman basta-basta tumatawag sa kanya si Camille. Hello? Ang sagot niya. Agad na nagbagong ekspresyon ng kanyang mukha habang nakikinig sa nagsasalita. Sa kabilang linya, sinuntok niya sa galit ang upuan na kanyang nasa harapan. Nagulat naman si Bobby sa lakas ng pagkakasuntok niya at napalingon sa kanya. Sir, anong problema?
Ang nag-aalangan nitong tanong. Siguro ay nakita nito ang maluha sa kanyang mga mata. Galit niya itong pinahid. Sa hospital tayo. Itinakbo daw nila sa Angela sa hospital. Ang sabi niya rito na pilit pinapakalma ang kanyang boses. Agad naman na tumalima si Bobby. Habang nasa biyahe papunta sila sa hospital ay nagdasal si Daniel. Lord, please, huwag naman po pati ang anak ko. Ang mahina niyang usal habang tumutulo ang kanyang mga luha. Alam niya na, hawak na ng Diyos ang buhay ng kanyang anak. At walang magagawa ang kanyang pera o ang doktor nito. Sa mga sandaling iyon ay hindi niya alam ang kanyang gagawin kung hindi ang magdasal at magmakaawa sa Diyos. Ang naalala niya ay kung madadating niya pa itong buhay. Nahiwa ni Selena ang kanyang daliri sa paghiwa niya ng sibuyas. Agad siyang napatigil sa ginagawa at binanlawan ng sugat ng malinis na tubig. Selena, okay ka lang ba? Ang tanong ni Mildred sa kanya nang makita ang kanyang sugat. Magkatulong sila sa pagluluto ng dadalhin na pagkain sa kanyang kuya Samuel. Ang sabi niya kasi ay dalawin nila ito para matanong niya kung anong pangalan ng abogado na gustong tumulong dito. Habang nilalagyan niya ng band-aid ang kanyang sugat, ay narinig niyang paghinto ng sasakyan sa tapat ng kanilang katarangkahan. Sinilip ito ni Mildred mula sa bintana ng kanilang kusina. Tao po! Tao po! Ang rinig niyang sigaw ng isang boses lalaki mula sa labas ng kanilang bahay. Siya nang lumabas para tingnan kung sinong naroroon. Halos matumba siya sa kanyang kinatatayuan nang makita si Bobby, ang driver ni Daniel. Dahan-dahan siyang naglakad papunta rito. Bobby, anong ginagawa mo rito? Ang nagugulay niyang tanong sa lalaki. Pinapasundo ka ni Sir Daniel. Si Angela kasi. Ang nautal nitong sabi. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Selena sa narinig mula rito. Anong si Angela? Bobby, anong nangyari? Natataranta na ang kanyang boses. Parang nagtriple sa lakas ang kabog ng kanyang dibdib. Kritikal ang lagay ng bata. Gusto ko niyang makita. Ang sabi naman ni Bobby. Nagunahan sa pagtulo ang kanyang maluha. Ang pagkataranta niya ay napalitan ng kalungkutan na hindi niya maipaliwanag. Parang gusto niyang magsisigaw at magtatakbo. Dalhin mo ako sa kanya. Ang halos nawala sa sarili niyang sabi. Bago umalis ay nagpaalam siya kay Mildred. Pati ito ay naiyak sa kanyang naging kwento. Dahil kasi sa mga kwento niya ay alam nito kung gaano napamahal dito ang alaga. Taimtim na nagdasal si Selena habang binabaybay nila ang kalsada papunta sa hospital na kinaroroonan ni Angela. Habang nangingilid ang mga luha sa pisngi ay niisip niya si Daniel. Ipinangako niya sa sarili na dadamayan niya ito. Bahala na kung anong mangyari. Clear, ang narinig niyang sabi ng doktor. Habang nilalapat sa katawan ni Angela ang defibrillators, hindi mapakali na napalakad-lakad si Daniel habang abala ang mga doktor at nurse sa pag-revive kay Angela. Nag-cardiac arrest kasi ito ilang minutong nakalipas nang dumating ito sa hospital. Umiyak naman si Camille na nakaupo sa mga upuan sa gilid ng hallway ng emergency room. Alam niya na nalulungkot din ito sa nangyari kay Angela. Pinakalma niya ito at sinabihan na kung ano man mangyari kay Angela ay wala itong kasalanan. We got a pulse. Ang sunod niyang narinig na sabi ng doktor. Napabuntong hininga siya kasabay ng paghawak sa kanyang dibdib. Hindi niya maintindihan ang kanyang mararamdaman na halong tuwa at pag-aalala. Ilang minuto pang nakalipas at lumabas na si Dr. Alonzo, ang specialist na tumitingin kay Selena simula nung umuwi sila ng Pilipinas. Doc, how is she? Ang tanong niya kaagad dito. Nanlulumo itong tumingin sa kanya. To be honest, Mr. Saavedra, she is barely alive. She just had her major heart attack. At her age, hindi stable ang kanyang heart rate, pati ang kanyang oxygen level. I will send her to an MRI to say any damage sa kanyang brain. And I will put her in the intensive care unit. But for now, magpasalamat tayo na may pulso na siya. Ang sabi nito na tinapik siya sa braso. Malungkot siyang ngumiti dito. Salamat po. Ang mahina niyang tugon. Tumalikod na ito. Nakita niya naman mula sa salamin ng emergency room na abala pa rin ang mga nurse sa pagkakabit ng mga aparato kay Angela.
Pinuntahan niya naman si Camille para sabihin ditong nangyari. Pinauwi niya din ito para makapagpahinga. Hinang-hina siya na umupo sa isa sa mga upuan na naroon. Sa punyang kanyang mukha sa mga palad, malaki ang pasasalamat niya sa Diyos. Nakapiling niya pa rin si Angela. Nasa ganun siyang posisyon nang makarinig siya ng mayabag na papunta sa kanya at huminto sa kanyang harapan. Tumingla siya rito at mapait siyang ngumiti nang makita kung sino ito. Kumusta si Angela? Ang natataranta nitong tanong sa kanya. Hindi siya sumagot. Hindi niya alam kung saan siya mag-uumpisa at kung paano sasabihin kung anong nangyari kay Angela. Sa halip ay, ikinulong niya sa kanyang mga bisig si Selena. Humagulhol ito sa kanyang ginawa. Hindi niya naman napigilan ang kanyang mga luha. Sorry Daniel. Ang mga katagang naririnig niya mula rito sa pagitan ng paghikbi. Mas lalo niya itong niyakap ng mahigpit. Shh! Ang importante, nandito ka na. Ang mahina niyang sabi. Nang kumalma na ito ay agad itong nagtanong kung asan si Angela. Hawak kami siyang lumapit sa salamin na dingding ng emergency room. Parang piniga ang puso niya nang malapitang makita si Angela sa hospital bed. Hindi ito gumagalaw. Ang tanging nasasabi na buhay pa ito ay ang mahinang tunog ng aparato na nakakabit dito. Nakita niya rin na naluha si Selena habang pinagmamasdan ng kanyang anak. Paano nangyari ito? Ang mahina nitong tanong sa kanya na nakatingin pa rin kay Angela. Nadatnan daw ni Camille sa sahig ng kwarto, natumba kasama ng wheelchair. Kaya na makita niya na hindi gumagalaw si Angela, isinugod kagad nila sa hospital. Pakiramdam ko ay kasalanan ko rin kung bakit ito nangyari. Kung hindi ako umalis ay sana may nagbabantay sa kanya. Ang sabi nito, nakatingin na sa kanya. Umiling siya rito. Hindi mo kasalanan. We all saw this coming. Nagkataon lang na nangyari ito pagkaalis mo. Ang mahina niyang sabi rito. Inakbayan nito at hinalikan niya ang noo ng dalaga. Sorry at hindi ako nagpaalam. Ang maya-maya ay sabi nito. Tumango siya. Nasaktan man siya sa pag-alis nito ay mas lalo niyang inintindi ang kalagayan ng dalaga. Naintindihan ko. Kaya nga pinabago ko ang will and testament ko. Pati ang pangalan ni Tita Marta ay pinalis ko kahit anong ari-arian meron ng papa. Wala siyang karapatan sa kahit na anong mula sa akin o sa papa ko. Tapos ng mga araw na nagpakasaya siya sa pinaghirapan ng mga magulang ko. Tsaka hindi na siya makakalapit pa sa'yo o sa akin. I ordered a restraining order for her. She's a sad old woman. I pitied her for so long. At tingnan mo ang nangyari. Sinaktan niyang babaeng pinakamamahal ko. Puno ng pagmamahal na tiningnan niya si Selena. Kahit nung nasa Maynila siya, hindi ito nawala sa isip niya. Naisip niya nga napakasalan ito. Pagbalik niya pero heto, at sunod-sunod ang mga problema na dumating sa kanya. Mr. Saavedra, ililipat na po namin si Angela. Sumunod na lang po kayo, sir. Ang sabi sa kanya ng isang unipormadong nurse na lumapit. Hinawakan niyang nang mahigpit ang kamay ni Selena. Sumunod naman ito sa kanya nang magsimula siyang maglakad. Sinundan niya ng tingin ng figura ni Angela na nakahiga sa hospital bed na inilabas mula sa emergency room. Malaki ang pag-asa niya na magigising ito at magkakasama sila uli. Ilang oras pang nakalipas at muling inihatid si Angela sa ICU ng hospital pagkatapos ng MRI nito. Ngayon ay mag-antay na lang sila sa resulta ng mga lab test at MRI ni Angela. Nagsimula na naman siyang kabahan habang inaantay ang pagpapatawag sa kanila ng doktor. Sir, are the patient's parents? Isang unipormadong nurse uli ang lumapit sa kanila. Kasalukuyan silang nakaupo sa gilid ng kama ni Angela. Medyo napangiti naman siya sa sinabi ng nurse dahil napagkamalan silang mag-asawa. Aakmang magsasalita si Selena nang pigilan nito ni Daniel. Yes, we are her parents. Ang sabi niya na dahilan upang manlaki ang mga mata ni Selena. Hindi naman na nagtanong uli ang nurse at iginiya na silang dalawa sa office ni Dr. Alonzo. Nang makapasok sila sa opisina nito ay naka-white coat na ito uli. May mga film ng isang human brain sa likod nito. Nang mapatingin siya rito ay
Nagtama ang kanilang mga mata ng may edad na doktor. Please sit down. Ang mina nitong sabi. Naupo na rin ito pagkatapos maupo nilang dalawa ni Selena. So, the MRI's result is out. I have a good news and bad news. Anong unang gusto mong marinig, Daniel? Ang diretsyo nitong tanong sa kanya. I want to hear that she will be okay, Doc. Ang walang pag-aatubili niyang sagot dito. Napabuntong hininga naman ng doktor sa kanyang naging sagot. Mirap ang hinihingi mo, Mr. Saavedra. Pero, I'll tell you anyway. As I can see here, her brain has no major damage. But, she was unconscious for a few minutes. And that brings me to the bad news. Her kidney is failing. Ilang oras pa. At kailangan na natin siyang i-dialysis. Dahil very young pa ang iyong anak. The best option niya is a kidney transplant. Walang kakurap-kurap na sabi ng doktor sa kanya. Napasingap naman si Selena na nakikinig sabay takip sa bibig nito. Is there no way, Doc? Ang mahining niyang sabi rito. Napailing ang doktor. Direkta nitong sinagot ang tanong niya. How soon should we need to do this? Muli niyang tanong rito. Napabuntong hininga muna ito bago sumagot uli. As soon as possible, Mr. Saavedra. Muli niyang nasapo ang muka sa mga palad. Hindi niya lubos may isip kung saan siya makakahanap ng donor sa napakaikling oras. I cannot give her my other kidney. I give it to my late wife. Ang halos pabulong niyang sabi. Parang kinakausap niya ang kanyang sarili sa hina ng kanyang boses. Naramdaman niyang mahinang pagpisil ni Selena sa kanyang kamay. Mr. Saavedra, wala ka bang mga kamag-anak to help you on this? Ang maya-may ay tanong sa kanya ng doktor. Nang mapansin na bigla siyang natahimik. Mihina siyang umiling. Muling napabuntong hiningang may edad na doktor. Well, we have a line of patients waiting for their kidney donors, Mr. Saavedra. At ayaw ko na maging unfair. Ang sabi naman nito, pwede ba akong mag-donate para kay Angela, Doc? Ang sabi ni Selena sa doktor. Kapwa sila napatingin kay Selena. Tumingin naman sa kanyang doktor na para bang humihingi ng pahintulot. Nakausapin nito. Hindi naman kaagad nakabawi sa pagkabigla si Daniel. Kaya nagpatuloy sa pagsasalita ang doktor. Kung magiging match kay Angela, of course. Ang sabi nito, medyo lumiwanag ang mukha ng doktor sa sinabi niya. Agad naman siyang tumutol. Selena, no. Hindi mo gagawin ito. Gagawa ko ng ibang paraan. Ang matigas na sabi niya sa dalaga. Parang hindi naman siya pinansin ni Selena. Dahil hindi ito tumingin sa kanya. Ano pa bang dapat kong gawin para po malaman kung match kami o hindi? Muli pa nitong tanong. She will undergo test. And if you are clear at makita namin na match kayong dalawa, then we can proceed with our operation. Ang paliwanag dito. No, Doc, not her. Maghanap po ako ng iba. Ang muli niyang tutol. Daniel, please. Ang naiinis na sabi ni Selena sa kanya. Muling namuo ang mga luwas sa mata nito. Nakita niya kasi na determinado ang ekspresyon ng mukha nito kaya hindi na siya nagsalita pa. Desisyon ko ito. Hayaan mo akong tulungan si Angela. Sa ganitong paraan ay makabawi man lang ako sa kanya. Ang pagsusumamo nito sa kanya. Hindi siya kumibo pero niyakap niya ito. Tuluyan nitong umiyak. Napatingin naman si Dr. Alonzo sa kanila na halatang nakikiramay din sa kanilang problema. Kahit papaano kasi ay naging malapit din ito kay Angela at para niya din itong apo. Selena, hindi kita papayagan. Ang sabi niya rito nang kumawala ito sa kanyang yakap. Muling tumingin sa kanyang dalaga. Tumayo ito at bumaling sa doktor. Dok, gusto ko pong malaman kung matutulungan ko ba si Angela o hindi. Ang sabi nito. Nag-aatubili naman si Dr. Alonzo na sumagot. Daniel, what do you think? Siyang tinanong nito na ani mo ba? Siyang dapat na magpasya. Tumayo na rin siya at tumarap sa dalawa. Look, gusto kong mailigtas ang buhay ni Angela. If Selena can help, then let's do it. Pero Doc, promise me, she'll be okay. Pagsusumamo niya sa doktor, tumango naman ito sa kanya. Muli niyang hinawakan ang kamay ni Selena. Naging maliwalas ng itsura nito habang nakatitig sa kanya.
I want you to be okay. Pero if this will help Angela, let's do it then. Ang mahina yung sabi dito, sabay kabig sa dalaga, at ikinulong uli ito sa kanyang yakap. Yumakap naman ng mahigpit sa kanya si Selena. Nauna sa paglabas ng opisina si Dr. Alonzo at may inabot sa kanila na papel. Request daw iyon para sa laboratory ni Selena para madetermina kung good match ba ang kidney nito sa kanya. Nagdagal pa ng 1 linggo bago nila nakuha ang resulta ng cross-matching ng blood typing at tissue typing niya para sa posible na pag-donate niya ng kidney kay Angela. Sa 1 linggo ni Angela sa hospital ay hindi pa ito nagkakamalay. Nag-alala sila pero dahil tinutukan ito ng mga doktor ay nanalig siya sa may kapal na kakasangkapanin niya ang mga doktor dito para pagalingin si Angela. Muling ipinatawag sila ni Dr. Alonzo sa opisina nito. Kinakabahan siya pero nararamdaman niya ang pag-alalay ni Daniel sa kanya na malaking tulong para siya ay kumalma. Nang maupo sila ay hindi na nagpaligoy-ligoy si Dr. Alonzo at inilihad ng resulta ng test niya. So, base sa resulta ng hawak ko, Miss Dizon, ay nagmatch kayo ni Angela. Ibig sabihin na halos 80% ang chance natin na this operation will be a success. Masaya siya sa kanyang narinig. Agad siyang niyakap ni Daniel na talaga naman masaya sa narinig. Pero, there is a problem. Anito na ikinagulat nilang dalawa ni Daniel. Nagtatanong ang ekspresyon sa kanilang mga mukha nang nagkatinginan sila. Ano pong problema, Dok? Ang tanong niya. Nahaluan ng pag-alala ang kanyang boses. Kumakabog naman ang kanyang dibdib sa susunod na sasabihin ng doktor. You are 3 weeks pregnant. Ang sabi nito. Automatikong napatayo si Selena sa kinaupuan. Napasinghap ito at napatakip sa sariling bibig. Pati si Daniel ay napatayo na din. Po? Nanginginig ang boses na tanong niya sa doktor. I am sorry pero hindi ka pwedeng mag-donate ng iyong kidney dahil buntis ka. Ang ulit nito sa kanya. Nagpalipat-lipat naman ang tingin ni Daniel mula sa kanya at sa doktor. Buntis ka. Buntis ka. Napasigaw si Daniel sabay yakap sa kanya. Tuwang-tuwa ito sa narinig. Imbis na matako siya ay nahawa siya sa tuwa na ipinakita ni Daniel. Magkaka-baby na tayo. Ang sabi pa nito sa kanya. Nahinalikan siya sa labi. Nihiya naman na napatingin siya sa manggagamot. Congratulations sa inyo. Ang sabi nito. Nakinamayan sila pareho. Niiyak naman siya na tumingin kay Daniel. Magkaka-baby na tayo. Ang halos pabulong niyang sabi sabay hawak sa kanyang tiyan. Nagbunga ang kanilang patagong ginagawa sa gabi. O kung silang dalawa lang. Magiging ina na siya pagdating ng oras. As si Daniel ang ama ng kanyang dinadala. Magkakaanak siya sa lalaking mahal niya. Walang mapagsisidlan ang kanyang kaligayahan sa balita. Pero sa kabila nun ay nag-alala siya para kay Angela. Paano na ito ngayon? Hindi niya pwedeng ibigay dito ang kanyang kidney. Nang matapos ang kanyang unang prenatal sa mismong hospital kung saan naka-confine si Angela, muli silang nag-usap ni Daniel. Naging mas lalong maingat pa ito sa kanya pagkatapos ng nalaman nito tungkol sa kanyang pagbubuntis. Paano na si Angela? Kung hindi ko siya matutulungan, saan na tayo makakakuha ng donor niya? Puno ng pag-aalala niyang sabi. Mag-iisip ako ng paraan. Baka may makuha akong donor sa mga tauhan sa bakahan. Huwag ka nang mag-alala pa tungkol dyan. Ang naging sagot naman ni Daniel sa kanya. Paano na hindi ako mag-alala? Para ko na ring anak si Angela. Lalo na ngayong magkaka-baby na tayo. Gusto ko na gumaling na siya agad para makapaglaro sila kapag medyo malaki na ito. Aniya, alam ko. Pero sa ngayon hayaan mo na akong mag-isip kung saan tayo makakakuha ng donor. Ang gusto kong mag-ingat ka at mag-relax. Ang muli nitong sagot sa kanya. Sa bagay, tama nga naman ang sinabi nito. Iyon din ang sabi ng doktor sa kanya. Huwag daw siya gagawa ng mga mabibigat na gawain at huwag magpapagod o ma-stress. Pinipilit niya naman na huwag ma-stress. Pero sa sitwasyon nila kay Angela, mahirap na mag-relax. Natahimik silang dalawa. Kapwa nag-iisip.
Ang kuya ko. Ang bigla niyang nasambit. Kunot doon naman na tumingin sa kanya si Daniel. Hindi naintindihan kung anong ibig niyang sabihin. Ang kuya kong pwedeng maging kidney donor ni Angela. Ang sabi niya rito. Pero papayag ba siya? Ang tanong ni Daniel sa kanya. Hindi siya sumagot dahil wala naman siya sa posisyon ng kapatid niya. Ang kailangan nilang gawin ay tawagan si Mildred at sabihin na bibistahin nila ito sa piitan. Ang bago niyang inalala ay sana huwag magbago si Daniel sa kanya kapag nalaman nito na may kapatid siyang nasa kulungan. Lulan sila ng kotse ni Daniel at binabaybay nilang kalsada patungo sa piitan ng San Pascual. Tahimik silang lahat sa loob ng kotse, pati si Mildred ay isinama rin nila. Buti na lang at pumayag ang kapitbahay nito na tingnan-tingnan ang kanyang mga pamangkin. Bago tuluyang makapasok sa loob ng visiting quarters ay masusing inspeksyon at body search ang pinagdaanan nilang tatlo. Pati ang mga sapatos nila ay pinahubad din. Buti na lang at may kooperasyon si Daniel at hindi naging maselan sa ginagawa ng mga gwardya at wardin sa kanya. Malapad ang ngiti nitong makita silang tatlo. Patakbo itong lumapit kay Mildred at niyakap ito ng mahigpit. Niyakap din siya ng kapatid. Namiss niya rin ito. Nang nagtatanong ang mukha nito habang nakatingin kay Daniel ay agad niya itong ipinakilala. Kuya, si Daniel po. Daniel. Si Kuya Sam. Nagkamayan ang dalawa pagkatapos ng kanyang introduction. Anong relasyon mo sa kapatid ko? Direkta nitong tinanong si Daniel. Halos matunaw naman siya sa hiya dahil sa ginagawang pagtatanong ng kanyang kapatid. Boyfriend niya po ako. Pero magiging fiancé ko na po siya dahil magpapakasal na po kami. Ang sagot nito at tumingin sa kanya na animubay, humihingi ng saklolo. Ngumiti lang siya dito. Magpapakasal? Nagulat na tanong ni Samuel sa kanya. Tumikim siya bago nagsalita. Kasi kuya, kailangan po. Kasi po. Ang potol-utol niyang sabi na sinadya niya talagang bagalan ang tono ng kanyang pagsasalita. Kasi buntis siya. Magkakababy na kami. Ang sabi ni Daniel na hindi man lang nag-atubili o nag-alangan. Napatayo si Mildred mula sa kinauupuan at napatakip ng bibig. Nanlaki ang mga mata nito na nakatingin sa kanya. Niyakap siya nito. Congrats! Magiging nanay ka na rin. Ang naluluhan nitong sabi sa kanya. Ginantihan niya rin naman ito ng ngiti. Opo kuya, totoo po. Ang mahina niyang sabi rito. Walang nagawa ang kanyang kuya kung hindi ang tumingin sa kanya na tila ba hindi makapaniwala sa kanyang sinabi. Sam, ibang sadya ni Selena at Daniel dito. Ang sabi ni Mildred na nakahawak sa braso ng asawa para pakalmahin ito. Magsasalita na sana si Daniel nang sumigaw ang warden na nasa tarangkahan ng visitor's quarter. Dizon, may dalaw ka. Sigaw nito. Lahat sila ay napadlingon sa pinto at tiningnan kung sinong lalabas mula roon. Attorney. Ang bati ni Samuel sa bagong dating na lalaki. Bumati rin ito kay Samuel at kinamayan ng kanyang kuya nang makalapit rito. Sir Daniel? Ang nagtataka na sabi ng abogado nang mapagtanto kung sinong bisita nito bukod sa kanya. Hey, Alex, kumusta ka? Ang sabi ni Daniel na kinamayan ng lalaki. Teka, magkakilala kayo? Ang nalilitong sabi ni Daniel habang nakatingin sa dalawa. She didn't tell them? Ang natatawang tanong ni Alex kay Daniel. Umiling naman ang lalaki bilang sagot. Daniel, actually hired me para tulungan ka. Ang sabi nito sa kuya niya. Nanlaki ang mata ni Samuel at Mildred. Pati siya hindi rin makapaniwala sa sinabi ng lalaki. Ang papa ni Daniel lang nagpaaral sa akin kaya naman. Hindi ako tatanggi sa pakiusap niya. Ang paliwanag dito na nakatingin kay Daniel. Teka, bakit mo nalaman na nakakulong ang kuya ko? Siya naman ang nagtanong kay Daniel. I investigated, lalo na nung nakita ko na palagay ang loob ni Angela sa'yo. Matagal ko nang alam na nakakulong ang kuya mo. Kaya, tumulong ako ng patago. Ang sabi nito. Hindi ko sukat akalain na ganitong mangyayari. Ang liit ng mundo para pagtagpuin tayong lahat dito.
Ang nakangiti na sabi ni Samuel kay Daniel at Alex. Muli niyang nilapitan si Daniel at sa pagkakataong iyon ay niyakap ito ng kuya niya. Nagulat man sa ginawa ni Samuel at tinapik-tapik nito ang likod ng kuya niya. Masaya siyang pinagmamasdan ng dalawa. Sa tingin niya ay hindi na may tatanggi. Natanggap na nito si Daniel bilang bayaw. Nang mga sumunod na minuto ay seryoso nilang pinag-usapan ng tungkol sa posible na pagiging kidney donor ni Samuel kay Angela. Pumayag naman ito ng walang pag-aalinlangan. Gusto daw nito na makatulong sa taong tumulong din sa kanya. At dahil nandun si Alex ay ginawa naman nito ang party bilang abogado. Nagbungkahi ito na i-file kaagad nila ang non-emergency healthcare request nito. Positibo naman nito na makukuha nila iyon. Nang makaalis sa kulungan ay inihatid muna nila si Mildred sa bahay. Nakilala din ni Daniel ang kanyang mga pamangkin. Nang makabalik sa hospital ay sinubukan niyang magpahinga. Nakalimutan niya na buntis pala siya at bawal sa kanyang mapagod. Lumabas naman sandali si Daniel para bumili ng kanilang makakain. Aakman nang lalapitin niya si Angela para tingnan nito nang makita niya na gumalaw ang daliri nito sa kaliwang kamay. Kinusot niyang mata at muling tiningnan ang kani-kanina lang gumalaw na kamay. Ilang segundo lang nakalipas nang gumalaw uli ang daliri nito. Agad niyang tinawag ang pangalan nito. Angela? Angela? Medyo natataranta ang kanyang boses. Nang paulit-ulit niya itong tawagin ay dahan-dahan nabubukas ang mga mata nito. Dahil sa nakitang pagising ni Angela ay napatakbo siya sa pintuan ng hospital at nagtawag ng nurse at doktor. Dali-dali namang tinignan nito ng mga dumadaan na nurse. Ipinatawag nito ang doktor nito na si Dr. Alonzo. Naluluha man ay sobrang saya ng kanyang nararamdaman. Habang nakatingala sa kasame ng silid ni Angela ay nakapikit siya na nananalangin. Salamat Diyos ko, salamat. Ang naiyak niyang sabi habang tinitingnan si Angela sa kaama. Dinidinig ng Diyos ang kanilang panalangin. Hinawakan niya ang kanyang tiyan at hinaplos ito. Magiging kumpleto na sila at positibo siya doon. Dahil ilang araw pa lang simula ng pagising si Angela ay halos hindi pa ito nakakakilala sa kanila o nakapagsalita ng diretso. Pero ngumingiti ito kapag kinakausap nila. Dumating na din ang resulta ng cross matching ng kanyang kuya at lumabas ito na match ang kidney nito kay Angela. Agad silang nagpaschedule ng operasyon. Salamat na lang at agad namang pumayag ang korte na magkaroon ng operasyon ng kuya niya at makapagpagaling sa hospital. Dahil hindi na naabwelto sa kaso ay binabantayan ng kanyang kuya ng mga pulis. Ang maganda dito ay dahil parehas na nagpapagaling si Angela at Samuel ay nabibisita niya ang kanyang kuya. Makalipas ang 2 buwan ay unti-unti nang bumalik ang sigla ni Angela. Kahit naka-wheelchair ito ay lumabas na naman ang kulit nito. Halos 3 beses na rin silang pumunta sa hospital para sa check-up nito at paninigurado na okay ang naging operasyon nito. Ang kanyang kuya Samuel naman ay nakalaya na rin. Nagpaareglo ang pamilyang nagdebanda dito. Si Daniel ang nagbayad ng lahat at binigyan niya rin ito ng panimulang negosyo ng mga baboy. Halos nahahalata na rin ang kanyang tiyan. Tuwang-tuwa ang mga kasamahan niya noon sa hasyenda sa balita na buntis siya at sa hasyenda na siya titira. Sinisigurado niya din na kumakain ng mga masustansyang pagkain dahil gusto niyang maging healthy rin ang baby nila ni Daniel. Pagkatapos ng kanyang binabasay, lumapit si Selena kay Angela. Hinawakan niyang kamay nito at mahinang pinisil. Ngumiti naman ang bata sa kanya. Mula sa bulsa ng suot nitong bestida ay may kinuha itong papel. Nakatupi ito at nang kanyang buksan ay napahawak siya sa kanyang dibdib. Isa itong guhit na alam niyang si Angela ang may gawa. Larawan iyon ng isang pamilya. Nilagyan pa nito ang bawat figura ng pangalan. At sa ilalim ng figura ng babae ay may nakalagay na Mama Selena. Sumuko siya at niyakap ito. Iyakap naman siya pabalik ng bata. Malapad ang ngiti nito na tumingin sa kanya. Maya-maya pa ay itinuro nito ang sarili at nagsalita. Anak, Mama. Ang sabi nito at itinuro siya nang bigkasin nito ang salitang Mama. Naluluha siya itong niyakap uli at hinalikan sa pisngi. Nadatnan nila si Daniel sa ganong posisyon. Nagtataka man sa kanyang pag-iyak ay
Nakangiti naman itong lumapit sa kanya. What's wrong? Nakakapangit daw kapag umiiyak ang buntis. Biro pa nito sa kanya. Tinampal niya naman ito sa braso. Ibinigay niya rito ang papel na may guhit ni Angela. Natuwa ito sa nakita at yumakap din sa anak at humalik rito. Salamat anak, ang sabi ni Daniel. Niyakap din siya nito. Nang tumigil siya sa pag-iyakay, dahan-dahan na lumuhod sa isang tuhod si Daniel. Nang mapagtanto niyang ginagawa nito ay napatakip siya ng bibig. Nagpo-propose si Daniel sa kanya. Selena, ikaw ang babaeng gusto kong makasama. Be with me. Be Angela's mom. Be the mom to my kids. Ang sabi nito, nangilid ang mga luha sa kanyang pisngi. Luha ito ng kaligayahan. Isa-isang nangyayari ang kanyang ipinagdadasal. Tumango siya dito dahilan para uli siyang yakapin ito at halikan. Isinot ito ang singsing sa kanyang daliri. Nakarinig siya ng mga nagpalakpakan at nang makita niya ay ang mga tauhan pala sa Hacienda Saavedra. Saksi ang mga ito sa ginawa ni Daniel. Hinalikan niya si Daniel. Masaya naman na nakatingin sa kanila si Angela. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.